Hindi ka karapat-dapat na maging ina ng apo ko, Frida, at hindi ka na rin magiging asawa ng anak ko. Ang mga salitang iyon ay hindi ko inaasahan na maririnig sa mismong araw ng binyag ng anak ko. Ngunit nandito ako nakatayo sa gitna ng San Agustin Church, napapaligiran ng mga ngiting peke at mga matang nanghuhusga. Ang mga salitang iyon ay hindi sumigaw, hindi nagalit, tahimik, malamig at puno ng paghamak. Parang hinatulan na ako bago pa man ako makapagsalita. Nanigas ang buong katawan ko. Parang may humila sa lupa mula sa ilalim ng aking mga paa. Sinubukan kong imulat ang aking mga mata. Nang malinaw ngunit tila nagmistulang malabo ang lahat. Ang aking mga kamay ay kumuyom, ang mga kuko ay tumutusok sa laman ng aking palad, sapat na sakit upang ipaalala sa akin na ako ay buhay pa, na hindi ito panaginip. Ang tunog ng kampana ng simbahan ay umalingaw-ngaw, ngunit para itong isang awit ng kamatayan para sa aking kasal. Ang mga bulong ng mga panauhin, mga kilalang pamilya sa Maynila, ay parang mga insektong sumasayaw sa aking tainga. Narinig ko ang isang babaeng bumulong, "Ano raw si Frida may kabit?" At isa pang sumagot, "Akala ko ba mabait yon? Yun pala traitor." Ngunit hindi ako ang traitor. Ang aking mga daliri ay kusang gumalaw, hinahanap ang singsing sa aking kamay. Ang singsing na isinuot ko 3 taon na ang nakararaan. Ang singsing na sumisimbolo sa pangakong binitawan ko ang lahat para sa pamilyang ito. Dahan-dahan kong pinaikot ito sa aking daliri, parang hinihimok ang sarili kong alalahanin kung bakit ako nandito. 3 taon kong tinalikuran ang aking pagkatao, ang aking ranggo bilang Tenyente Coronel, ang aking uniforme, ang aking buhay sa NBI, lahat ng iyon ay isinantabi ko upang maging isang mabuting asawa, upang maging isang ina kay Sofia, upang protektahan si Julian mula sa mga kaaway na hindi niya alam na mayroon siya. "Frida, anak," sabi ni Doña Remedios, ang kanyang boses ay parang talim ng labaha, makinis, ngunit pumuputol. "Huwag mo na sanang pahirapan pa ang sarili mo. Ang desisyon ng pamilyang De La Vega ay pinal, pirmahan mo na ang papel." Nakita ko ang papel na inihagis niya sa aking harapan. Ang mga titik na petisyon ng diborsyo ay nagsisilbing mga saksak sa aking dibdib. At sa likod ng papel nakita ko si Julian, ang aking asawa, na katayo sa tabi ni Celeste Villanueva, ang babaeng nakabalat kayo bilang isang inosenteng bulaklak. Nakasuot siya ng puting damit, parang siya ang dapat na nakatayo sa aking lugar. Ang kanyang mga mata ay may taglay na tagumpay na tanging ako lamang ang nakakakita. "Frida, pirmahan mo na," sabi ni Julian, ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkainip. "Huwag mo nang gawing mahirap ang lahat. Para sa ikabubuti ng lahat. Para sa ikabubuti ng lahat." Ang linyang iyon ay paulit-ulit kong narinig sa loob ng 3 taon, noong iniwan ko ang aking uniforme para sa ikabubuti ng lahat. Noong tinis ko ang mga mapanlait na salita ng kanyang ina para sa ikabubuti ng lahat. Noong nagpuyat ako sa tabi niya, tuwing siya ay may sakit, inaalagaan siya na parang isang sanggol para sa ikabubuti ng lahat. Ngunit ano ang nangyari sa lahat ng aking pag-aalay? Saan napunta ang mga gabing hindi ako natulog? Saan napunta ang mga luha na aking itinago? "May ebidensya kami, Frida Pot," patuloy ni Doña Remedios, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasiyahan. "Mga litrato mo kasama ng isang lalaki, isa sa iyong mga kasamahan sa hukbo. Huwag mo nang itanggi pa. Ang mga mata ng taong bayan ay hindi maaaring lokohin." Natawa ako sa loob. Ang mga litratong iyon, alam kong gawa-gawa lamang. Ang lalaking iyon ay si Lieutenant Marco Santos, ang aking nakatatandang kapatid na namatay sa isang aksidente, sa dagat, isang aksidente na alam kong hindi sinasadya. Ngunit paano ko ito ipapaliwanag? Paano ko sasabihin sa mga taong ito na ang pamilyang ito na kanilang iginagalang ay isang pugad ng mga ahas? Frida, ang boses ni Aling Charing ay narinig ko mula sa isang sulok ng simbahan. Nakita ko siyang nakaangat ang telepono, naka-livestream ang lahat. "Mga kamarites, may malaking issue dito sa kasal ng De La Vega. Ang manugang na babae may kabit daw, aba nakakahiya." Ang kanyang mga salita ay parang apoy na mabilis na kumakalat. Ang mga panauhin ay nagsimulang bumulong ng mas malakas. Ang ilan ay tumingin sa akin na may paghamak, ang iba naman ay may awa, ngunit ang awa ay mas masakit pa sa paghamak. At pagkatapos narinig ko ito, "Sofia, anak ko," ang boses ng aking anak. Nasa kabilang dulo siya ng simbahan, hawak ng isang yaya, ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan. Nakita niya akong nakatayo sa gitna ng mga taong galit at hindi niya maintindihan kung bakit. Ang kanyang mga labi ay nagsimulang manginig, ang senyales na malapit na siyang umiyak. Hindi ako makagalaw.
hindi ako makalapit sa kanya. Ang bawat hakbang na gagawin ko ay magiging isang pagkakamali, alam ko ito. Sa sandaling iyon na pagtanto ko na ang laban na ito ay hindi ko kayang ipanalo sa pamamagitan ng pag-iyak o pagsigaw. Ang tanging paraan upang maprotektahan ang aking anak ay ang paglisan. Ngunit hindi ako aalis na luhaan. Hindi ako magbibigay sa kanila ng kasiyahang makita akong bumagsak. Tiningnan ko ang papel na nasa aking harapan. Ang mga titik ay nagsisimula ng lumabo, ngunit hindi dahil sa luha. Hindi ako iiyak, hindi sa harap nila. Kinuha ko ang panulat na inilapag ni Doña Remedios sa mesa. Ang aking mga kamay ay hindi nanginig, hindi ko sila bibigyan ng kasiyahang iyon. Dahan-dahan kong pinirmahan ang papel, ang aking pangalan ay lumabas sa malamig na puting pahina. Ngunit bago ko ito ibalik, napansin ko ang isang bagay. Ang tinta ng panulat ito ay kulay asul, isang espesyal na kulay na bihira. Isang kulay na alam kong makikilala ng aking mga dating kasamahan sa NBI. Isang kulay na magsisilbing ebidensya na ang pirma kong ito ay ginawa sa ilalim ng presyon na hindi ito isang malayang desisyon. Itinago ko ang impormasyong iyon sa aking isipan at ibinalik ang papel kay Doña Remedios. Tama't sabi niya, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tagumpay. Ngayon umalis ka na, wag mo nang guluhin pa ang araw ng aking apo. Lumingon ako kay Julian, ang lalaking pinakasalan ko, ang lalaking minahal ko, ang lalaking nagtaksil sa akin. Lumapit ako sa kanya sapat na malapit upang marinig niya ang aking bulong. Hindi mo alam kung sino ang binitawan mo. Ang kanyang mga mata ay kumarap isang sandali ng pag-aalinlangan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ako ay tumalikod na. Ang aking magatakong ay tumunog sa marmol na sahig ng simbahan. Isang ritmo ng paglisan, hindi ng pagkatalo. Ang mga bulong ay sumunod sa akin, ngunit hindi ko sila pinansin. Ang kampana ay muling tumunog, parang sinasabayan ng aking pag-alis. Ngunit ang huling bagay na aking narinig bago ako lumabas ng pinto ay ang sigaw ng aking anak. Inay, ang sigaw na yon ay parang punyal sa aking puso. Ngunit hindi ako lumingon, hindi ko kaya. Kung lilingon ako, babagsak ako. At hindi ko kayang bumagsak hindi sa harap nila. Sa labas ng simbahan, ang araw ay sumisikat ng maliwanag, isang kabalintunaan sa dilim na bumabalot sa aking puso. Kinuha ko ang aking telepono, ang aking mga daliri ay gumagalaw ng may layunin. Pinindot ko ang isang numero na hindi ko nagamit sa loob ng 3 taon, isang numero na nakasave sa aking alaala, hindi sa aking telepono. Tumunog ito ng 2 beses. Sir, sabi ko, ang aking boses ay matatag sa kabila ng bagyo sa aking dibdib. Kailangan ko ng backup, ngayon na. Sa kabilang linya, isang boses na familiar at malamig ang sumagot. Location, San Agustin Church. Ngunit hindi ako mananatili dito. Kailangan kong magsimula. Maghintay ka, may darating. Ibinalik ko ang telepono sa aking bulsa at tumingin sa likod sa simbahang aking iniwan sa anak na aking iniwan sa buhay na aking tinalikuran. Hindi ako umiyak, hindi pa. Ngunit sa aking puso isang apoy, ang nagsisimula ng mag-alab, isang apoy na hindi maaaring patayin ng sinuman. Isang apoy na magsusunog sa buong Imperyong de la Vega. Huwag kang mag-alala, Sofia. Darating ang inay para sa iyo. At kapag dumating ang araw na iyon, ang mga taong nanakit sa atin ay magmamakaawa sa ating mga paa. Ang boses ni General Ramon ay parang kulog sa tahimik na paradahan, mababa, matigas, at puno ng awtoridad na hindi mo kayang baliwalain kahit gaano ka pa katagal na wala sa serbisyo. Alam kong hindi ka susuko. Sabi niya, ang mga mata ay nakatitig sa akin na parang binabasa ang bawat iniisip ko. Ngunit hindi mo kaya ito mag-isa. Tumayo ako ng tuwid, ang aking mga balikat ay nakatalikod, ang tindig ng isang sundalo, hindi ng isang babaeng kakalayas lang sa sariling kasal. 3 taon akong nagkunwaring isang ordinaryong may bahay. Ngunit sa sandaling ito, sa harap ng aking dating commander, ang pagkatao kong iyon ay nahulog na parang lumang balat. Hindi ako nag-aksaya ng 3 taon, Sir Ta. Sagot ko, ang boses ay kalmado. Habang ako ay nasa loob ng bahay na iyon, ako ay nag-iipon, mga pangalan, mga numero, mga transaction. May listahan ako ng mga saksing handang magsalita kung mabibigyan ko sila ng protection. Bahagyang kumunot ang noo ni General Ramon. Gaano kalalim ang butas? Mas malalim kaysa sa inaakala natin. Kinuha ko ang isang maliit na USB drive mula sa aking bulsa, ang tanging bagay na nailabas ko mula sa bahay na iyon, bukod sa damit na suot ko. Ang De La Vega ay hindi lamang nagdadala ng mga container ng kalakal. May mga barko sila na lumalabas sa Subic na walang kargamento, ngunit pumapasok na puno. Hindi ko pa nakukumpirma kung ano ang laman, ngunit alam kong may kinalaman ito sa pagkamatay ng aking kapatid. Hindi kumibo si General Ramon.
Ngunit nakita ko ang pagkipot ng kanyang mga mata, ang senyales na sineseryoso niya ako. Marco Bologna, isa sa pinakamagaling kong opisyal. Kaya naman hindi ako hihinto hanggat hindi ko nalalaman ang buong katotohanan. Tumango siya dahan-dahan. May ilang linggo kang palugit. Pagkatapos nito kailangan kong ipaalam sa mas mataas na awtoridad kung ano ang iyong ginagawa. Hindi kita kayang takpan magpakailanman, Frida. Hindi ko kailangan ng takip, sir. Kailangan ko lamang ng oras. Umalis ako sa paradahan na iyon, dala ang isang pangako at isang bagong layunin. Ang susunod kong destination ay hindi isang hotel o isang ligtas na bahay. Ito ay isang lugar na hindi ko napuntahan sa loob ng 3 taon. Ang apartment ng aking kapatid. Ang susi ay nasa aking palad, malamig metal at puno ng alaala. Nang buksan ko ang pinto, ang amoy ng lumang alikabok at nakaimbak na kasangkapan ang sumalubong sa akin. Ang lugar ay hindi nagbago mula noong huling pagkakataon na ako ay narito ilang linggo bago mamatay si Marco. Ang imaga kurtina ay kumupas na, ang mga upuan ay natatakpan ng puting tela. Ngunit sa sulok sa likod ng isang lumang cabinet na hindi ko man lang nagalaw ay ang bagay na hinahanap ko. Lumuhod ako, inilipat ang cabinet at nakita ang maliit na bakal na pinto sa sahig, ang safe na itinuro sa akin ni Marco noong mga bata pa kami. Isang lihim na alam naming dalawa lamang. Ang aking mga daliri ay sumayaw sa mga numero ng combination, ang kaarawan ng aming ina, ang parehong ginamit ni Marco sa lahat ng kanyang mga password. Isang click at bumukas ang pinto. Sa loob isang lumang kwaderno, isang voice recorder at isang sobre na may selyo ng hukbong dagat. Ang aking mga kamay ay nanginig ang unang senyales ng kahinaan na pinayagan ko sa aking sarili sa araw na iyon. Binuksan ko ang kwaderno, ang mga pahina ay dilaw na at ang sulat kamay ni Marco ay pamilyar. At pagkatapos nakita ko ito, isang larawan ni Julian kasama ang isang lalaking kilala kong isang middleman ng mga illegal na armas. Ang petsa sa likod ng larawan, 2 taon bago ako nakilala ni Julian. Frida, may nakita ako't bulong ng boses ni Marco sa aking alaala, ang kanyang huling tawag sa akin ilang oras bago ang kanyang aksidente. Ang De La Vega, hindi sila kung ano ang kanilang itsura. Isinara ko ang kwaderno at pinindot ang play sa voice recorder. Ang boses ni Marco ay pumuno sa silid, malinaw, matatag, at puno ng pagkaapurahan. Kung narinig mo ito, Frida Nanganga, hulugan ito na wala na ako. Huwag kang magtangkang maghiganti ng mag-isa. Ngunit huwag mo ring hayaang makatakas sila. Ang lahat ng kailangan mo ay nasa kwaderno, mga pangalan, mga pet sa mga numero ng account. Simulan mo sa taong ito, si Mang Berting, ang dating taga-account ng De La Vega. Siya ang may hawak ng susi. Pinatay ko ang recorder at tumayo. Ang aking puso ay mabilis na tumibok, ngunit hindi dahil sa takot. Ito ay dahil sa determination. Si Mang Berting, isang pangalan na hindi ko pa naririnig, ngunit ngayon ito na ang aking susunod na hakbang. Kinabukasan, natagpuan ko siya, isang matandang lalaki. Sa isang maliit na karinderya sa may pantalan, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang humihigop ng kape. Nang maupo ako sa harap niya, ang kanyang mga mata ay kumurap na parang may nakikilala. Ma'am Frida, mahina niyang sabi, ang boses ay puno ng takot. Bakit ninyo ako hinahanap? Alam mo kung bakit, Mang Berting, mahinahon kong sagot. 3 taon kang nagtago, ngunit alam kong alam mo ang tungkol sa mga transaksyon ng De La Vega. Ang kanyang mga kamay ay lalong nanginig, ang kape ay halos matapon. Papatayin nila ako, ma'am, kung malaman nilang nagsalita ako. Hindi nila malalaman. Inilapag ko ang isang sobre sa mesa, sapat na pera upang mabuhay siya ng 6 na buwan. Ngunit kung hindi ka magsasalita, sila ang mananatiling malaya, at mas maraming tao ang masasaktan. Tumitig siya sa sobre, pagkatapos ay sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng laban ng takot laban sa katarungan. Ano ang kailangan ninyong malaman? Bago ko pa masagot, ang aking telepono ay nag-vibrate. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. May alam akong makatutulong sa iyo. Makipagkita tayo, MS. Itinago ko ang telepono at ngumiti kay Mang Berting. Hindi ngayon, ngunit babalik ako. Samantala, itago mo ang perang iyan at huwag mong sasabihin kaninuman na nakita mo ako. Umalis ako sa karinderya na may halong kaba at pag-asa. Ang impormasyon mula kay Mang Berting ay isang simula, ngunit ang misteryosong mensaheng iyon ay isang bagong variable. Ang susunod na araw, sa isang tahimik na coffee shop sa may Quezon City. Nakita ko siya, isang lalaking nasa huling bahagi ng kanyang 20s, nakasuot ng maayos na barong na may ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ma'am Frida, pagbati niya, ang boses ay makinis at professional. Ako si Mateo Salazar, abogado.
Umupo ako sa harap niya, hindi inaalis ang aking tingin sa kanyang muka. Paano mo nalaman ang numero ko? Ang gigaling niyo pong itago ang inyong sarili. Hindi niya sinagot ang tanong ko. Ngunit may mga paraan ako upang malaman ang mga bagay na hindi dapat malaman. Inilapag niya ang isang business card sa mesa. Napanood ko ang nangyari sa inyo sa christening. Nakita ko kung paano kayo pinahiya ng pamilyang iyon. Gusto ko kayong tulungan. Bakit diretso kong tanong? Anong pakialam mo sa akin? Ang ngiti ni Mateo ay bahagyang nagbago isang kislap ng isang bagay na mas madilim. Sabihin nating may pinagkautangan ako sa pamilyang De La Vega at naniniwala akong kayo ang pinakamagandang paraan upang mabayaran iyon. Ang kanyang mga salita ay mind-get calculated. At alam ko sa aking mga tao ng pagsasanay na may itinatago siya. Ngunit sa ngayon kailangan ko ng mga kakampi. Kahit na ang mga kakamping iyon ay may sariling mga motibo. Kinuha ko ang business card. Hindi ako nagtitiwala sa iyo, Mr. Salazar. Hindi ko rin inaasahan na gagawin mo, nakanggiti niyang sagot. Ngunit tiwala ay hindi kinakailangan sa simula. Ang kailangan lamang ay ang parehong kaaway. Tumayo siya, iniwan ng kanyang kape na hindi pa nalalasahan. Tawagan mo ako kapag handa ka nang magsimula. May alam akong mga bagay tungkol sa De La Vega na hindi mo pa nakikita. Habang pinapanood ko siyang umalis ang aking mga daliri, ay mahigpit na humawak sa business card. Ang kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagay na pamilyar sa mga iyon. Hindi kabaitan, hindi awa, paghihiganti. Ngunit bago ko pa maproseso, ang lahat narinig ko ang isang familiar na tunog, ang notification ng isang live video mula sa Facebook. Binuksan ko ito at ang aking dugo ay lumamig. Nasa screen si Aling Charing nakatayo sa labas ng parehong coffee shop, ang kanyang telepono ay nakatutok sa akin. Kakapanood ko lang ng isang kawili-wiling eksena, mga kaibigan. Masiglang sabi niya, ang boses ay puno ng pagkukunwaring pagkabahala. Si Frida de la Vega, ang babaeng pinalayas sa kanyang kasal, ay nakikipagkita sa isang guwapong binata, buntis nga ba siya? O may ibang lalaki na agad siyang nakahanap? Ang mga komento ay nagsimulang bumuhos, mga masasakit na salita, mga accusation, mga paghatol mula sa mga taong hindi ko pa nakikilala. Itinago ko ang aking telepono, ang aking puso ay mabilis na tumibok, ngunit hindi dahil sa takot. Hindi. Ito ay dahil sa isang bagay na mas mapanganib. Galit. Ang unang hakbang ko sa paglaban at agad na may nanonood. Ngunit sa halip na matakot, ngumiti ako. Hayaan mo silang manood. Hayaan mo silang magsalita. Dahil habang sila ay nanonood, ako ay gumagalaw. At sa laro ng karangalan, ang huling ngiti ay palaging sa akin. Ang babaeng iyan ay nag-isip na kaya niyang labanan ang buong angka ng De La Vega. Kaya niyang agawin ang anak na hindi naman talaga sa kanya. Napailing si Aling Charing habang inaayos ang kanyang buhok sa harap ng salamin, nakangiti sa sarili niyang reflection. Mga kamartes, magandang umaga. May update tayo sa issue ng De La Vega. Nakaupo ako sa maliit kong apartment, nakikinig sa live stream ni Aling Charing habang umiinom ng kape. Ang screen ng aking telepono ay puno ng kanyang mukha, masigla, puno ng enerhiya, at handang sirain ang reputasyon ng isang tao para sa ilang libong views. Alam niyo ba, mga kaibigan, na ang babaeng ito na si Frida, ang pinayamang asawa ni Julian de la Vega, ay may karelasyon pala sa isang abogado. Nakita ko mismo kahapon. Nagkikita sila sa isang coffee shop sa Quezon City. At ngayon nagpapakalat siya ng mga kasinungalingan laban sa kanyang dating pamilya. Ang aking magapanga ay nagkagat. Ang mga komento ay nagsimulang bumuhos, mga salitang matatalim, mga accusation, mga paghatol. Kawawa naman ang anak niya. Wala na talagang hiya ang babae. Pinalaya sa bahay ngayon, naghahanap ng ibang lalaki agad. Inilapag ko ang aking tasa ng kape. Ang aking mga kamay ay hindi nanginginig, hindi na ako natatakot sa mga ganitong salita. 3 taon akong nagtiis sa ilalim ng bubong ng mga De La Vega. Natuto akong makinig sa mga bulong sa likod ko, sa mga tinging puno ng paghusga, sa mga ngiting may dalang lason. Ngunit ang boses ni Aling Charing ay may bagong elemento, isang bagay na hindi ko pa naririnig mula sa kanya. At may balita pa ako, mga kaibigan. May nakapagsabi sa akin na ang babaeng ito ay may kinalaman daw sa pagkamatay ng kanyang sariling bayaw. Ang sabi nila, may mga ebidensya na siya ang dahilan kung bakit namatay ang isang opisyal ng hukbong dagat. Ang aking puso ay tumigil. Ang kanyang kapatid, ang aking kapatid. Nagsalita siya tungkol kay Marco. Ang aking mga daliri ay mahigpit na humawak sa mesa. Ang bawat salita ni Aling Charing ay parang kutsilyo na bumabalot sa alaala ng aking kapatid. Ang kanyang ngiti, ang kanyang mga pangarap, ang kanyang pagkamatay na hindi dapat nangyari.
Wala siyang pinagkaiba sa mga babaeng naghahanap ng kayamanan. Ginamit niya ang anak para makapasok sa pamilya at ngayong nalantad na ang kanyang tunay na kulay, nagpapakalat siya ng mga kwento para siraan ang mga De La Vega. Isinara ko ang aking telepono. Ang katahimikan sa aking apartment ay biglang naging napakabigat. Hindi ako umiyak, hindi ako maaaring umiyak. Ngunit ang aking mga kamay, ang mga kamay na humawak ng baril sa loob ng maraming taon, ang mga kamay na nagligtas ng buhay ng mga inosente, ang mga kamay na nag-alaga kay Sofia noong siya ay sanggol pa lamang ay nanginginig. Bumanggon ako. Kailangan kong lumabas. Kailangan kong maramdaman ang sikat ng araw sa aking mukha upang patunayan sa aking sarili na hindi ako nakakulong sa impyernong ito ng mga kasinungalingan. Nagsuot ako ng simpleng damit puting blusa at maong at lumabas ng apartment. Ang mga lansangan ng Manila ay puno ng ingay mga jeepney, mga busina mga taong nagmamadali. Ngunit sa bawat tingin na aking natatanggap nararamdaman ko ang bigat ng mga mata. Isang babae sa palengke ang tumigil sa kanyang pamimili. Tinitigan ako ng may paghuhusga. Ang kanyang kasama ay yumuko at bumulong, siya ba iyon? Ang asawa ni Julian De La Vega. Kawawa naman ang anak mo. Sigaw ng isang matandang babae mula sa kabilang kalsada, ang kanyang boses ay puno ng lason. Iniwan mo ang iyong anak para sa ibang lalaki, wala ka bang hiya? Ang imagasalita ay dumating ng sunod-sunod, tulad ng mga palaso. Ang mga tao ay tumitingin bumubulong. Ang ilan ay nagtatawa. Ang ilan ay naiinis. Ngunit hindi ako huminto. Itinuloy ko ang aking paglalakad, ang aking mga hakbang ay matatag, ang aking likod ay tuwid. Ang aking mga mata ay nakatingin sa unahan, hindi ko pinapansin ang mga ito. Ngunit ang aking mga kamay, ang mga kamay na nakakapit sa aking tagiliran, ay mas mahigpit na humawak sa tela ng aking blusa. Isang lalaki ang lumapit sa akin, ang kanyang muka ay puno ng pagkasuklam. Babae, dapat kang mahiya, ang anak mo ay naghihintay sa iyo sa bahay, at ikaw ay naglalakad dito na parang walang nangyari. Tumigil ako. Ang aking puso ay mabilis na tumibok, ngunit hindi ako nagpakita ng kahinaan. Tumingin ako sa kanya, direkta sa kanyang mga mata, at sinabi ko sa isang mahinahon, ngunit matatag na boses. Alam mo ba ang buong kwento, o nakikinig ka lang sa mga chismis? Ang lalaki ay natigilan. Ang kanyang bibig ay bumuka, ngunit walang lumabas na salita. Bago pa siya makapagsalita, isang babae, ang lumapit, isang matandang babae, na may dalang bag ng gulay. Ang kanyang mga mata ay malamig, ang kanyang mukha ay puno ng paghamak. Babaeng walang hiya, sigaw niya, at bago ko pa maiwasan, dumura siya sa aking harapan. Ang laway ay tumama sa aking sapatos. Ang mundo ay tila tumigil. Ang mga tao sa paligid ay tumigil sa kanilang ginagawa. Nakatingin sa akin, naghihintay ng aking reaction. Ang ilan ay may dalang telepono, handang i-record ang aking pagbagsak. Ngunit hindi ako bumagsak. Tiningnan ko ang matandang babae. Ang aking mga mata ay hindi kumurap. Ang aking puso ay mabilis na tumibok, ang aking dugo ay kumukulo, ngunit ang aking mukha ay nanatiling kalmado. Ma'am, mahinahon kong sabi, hindi ko kayo kilala. Hindi ninyo alam ang aking kwento, ngunit kung nais ninyong maniwala sa mga kasinungalingan, hindi ko kayo mapipigilan. Ang matandang babae ay natigilan, ang kanyang bibig ay bumuka, ngunit walang lumabas na salita. Tumalikod ako at nagpatuloy sa aking paglalakad, iniwan ang mga tao na nagtitinginan sa isa't isa. Ngunit nang ako ay nasa kanto na, ang aking mga hakbang ay bumagal. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Ang aking puso ay parang may humahawak, isang malakas na kamay na pumipiga sa aking dibdib. Hindi ako umiyak. Hindi ako maaaring umiyak. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, naramdaman ko ang bigat ng pag-iisa. Ang aking telepono ay nag-vibrate. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Ma'am Frida, kailangan kong makipag-usap sa inyo. May impormasyon ako tungkol sa isang tao na nagbabanta sa inyong mga testigo, Celeste. Ang aking puso ay tumigil. Celeste, ang babaeng sumira sa aking kasal. Ang babaeng nagnakaw ng aking asawa. Ang babaeng ngayon ay nagbabanta sa mga taong maaaring magpatunay ng aking kawalang sala. Hindi ako sumagot. Sa halip, itinago ko ang aking telepono at nagpatuloy sa aking paglalakad. Ngunit ang aking isipan ay tumatakbo. Bakit makikipag-ugnayan sa akin si Celeste? Ano ang kanyang balak? Nang ako ay nasa tapat ng isang maliit na simbahan, huminto ako. Ang mga tao ay pumapasok at lumalabas, ang kanilang mga mukha ay payapa. Ang aking mga paa ay tila may sariling isip, dinala nila ako sa loob.
Ang simbahan ay tahimik. Ang mga kandila ay kumikislap, ang kanilang mga apoy ay sumasayaw sa hangin. Umupo ako sa isang pew, ang aking mga kamay ay nakakapit sa aking kandungan. Panginoon, bulong ko, ang aking boses ay halos hindi marinig. Hindi ko alam kung naririnig mo ako, ngunit kung naririnig mo, pakiusap, gabayan mo ako, ipakita mo sa akin ang daan. Ang aking mega mata ay nakapikit. Ang aking hininga ay unti-unting huminahon. Nang imulat ko ang aking mga mata, nakita ko ang isang bata, isang maliit na batang babae na may kulot na buhok na kangiti sa akin mula sa kabilang dulo ng simbahan. Ang aking puso ay lumundag. Sophia, ngunit hindi. Hindi siya si Sofia. Ang batang ito ay iba, ngunit ang kanyang ngiti ay nagpapaalala sa akin ng aking anak. Ang aking mga mata ay napuno ng luha, ngunit hindi ko ito pinahintulutang bumagsak. Hintayin mo lang ako, anak. Bulong ko, ang aking boses ay puno ng pangako. Darating ako para sa'yo. Umalis ako sa simbahan, ng aking puso ay puno ng bagong determinasyon. Ang mga salita ni Aling Charing, ang mga tingin ng mga tao, ang laway sa aking sapatos, lahat ng ito ay mga pagsubok. Ngunit hindi ako susko. Dahil sa dulo ng lahat ng ito, ang aking anak ay naghihintay sa akin. Ang aking telepono ay nag-vibrate muli. Isang mensahe mula kay Mang Berting. Ma'am, may bumisita sa akin ngayon, isang babae. Sinabi niya na huwag akong makipag-usap sa inyo. Sinabi niya na may alam siyang mga bagay tungkol sa aking pamilya. Ang aking dugo ay lumamig. Ano ang gitsura niya? Tanong ko. Maganda, mahaba ang buhok. Nakasuot ng pulang damit. Ang sabi niya, kung sasabihin ko sa inyo ang anumang bagay may mangyayari sa aking mga anak. Celeste, ang aking magakamay ay nanginginig habang hawak ko ang telepono. Ang babaeng ito, ang babaeng nagnakaw ng aking asawa, ay ngayon ay nagbabanta sa mga taong nagsisikap na tumulong sa akin. Manatili ka lang dyan, Mang Berting, isinulat ko. Huwag kang matakot. Babalik ako. Itinago ko ang aking telepono at mabilis na naglakad. Ang aking isipan ay tumatakbo, nagpaplano, nagkalkula. Hindi ko kayang labanan ang mga De La Vega sa korte lamang. Kailangan kong labanan sila sa lahat ng larangan, sa korte, sa media, at sa mga lansangan. Ngunit una kailangan kong makita si Sofia. Ang aking magapa ay dinala ako sa tapat ng mansyon ng De La Vega. Ang malalaking bakal na gate, ang maghahalamanan, ang mga sasakyan, lahat ng ito ay familiar, ngunit ngayon ay tila dayuhan. Tumigil ako sa tapat ng gate, ang aking mga kamay ay nakakapit sa mga bakal. Ang aking mga mata ay naghahanap ng isang maliit na batang babae na may kulot na buhok. At pagkatapos nakita ko siya. Si Sofia ay nasa hardin, nakikipaglaro sa isang yaya. Ang kanyang maliit na katawan ay tumatakbo, ang kanyang mga kamay ay nakataas, ang kanyang ngiti ay puno ng kagalakan. Ang aking puso ay lumundag. Sofia, bulong ko, ang aking boses ay puno ng sakit at pagmamahal. Nang marinig niya ang aking boses, tumigil siya. Ang kanyang maliit na ulo ay lumingon, ang kanyang mga mata ay naghahanap. At pagkatapos nakita niya ako, mamit, sigaw niya, ang kanyang maliit na mga pa ay tumatakbo patungo sa akin. Ang kanyang yaya ay sinundan siya, ngunit hindi siya napigilan. Si Sofia ay tumakbo hanggang sa gate, ang kanyang maliit na mga kamay ay nakakapit sa mga bakal. Mami, mamit, sigaw niya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Bakit hindi ka umuuwi? Miss na miss kita. Ang aking mga tuhod ay halos lumuhod. Ang aking mga kamay ay umabot sa kanya, sinusubukang hawakan ng kanyang maliit na muka sa pamamagitan ng mga bakal. Sofia, anak, bulong ko, ang aking boses ay puno ng sakit. Hindi pa ako makakauwi, ngunit darating ako. Pangako ko sa iyo, darating ako. Bakit hindi ka pa umuuwi? Umiyak siya. Sabi ni Lola, masama ka. Sabi niya, iniwan mo ako. Ngunit alam kong hindi iyon totoo, Mommy. Alam kong mahal mo ako. Ang aking mga mata ay napuno ng luha. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, pinayagan ko ang aking sarili na maramdaman ang sakit. Mahal kita, Sofia, sabi ko, ang aking boses ay nanginginig. Higit sa anumang bagay sa mundong ito, at darating ako para sa'yo, pangako ko. Ang kanyang yaya ay lumapit, hinawakan si Sofia sa balikat. Sofia, halika na, kailangan mong kumain. Hindi ayoko, at sigaw ni Sofia, ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa mga bakal. Mommy, huwag mo akong iwan. Ang aking puso ay napunit. Ngunit hindi ako maaaring manatili. Kung makita ako ng mga De La Vega, lalo lamang nilang gagamitin ito laban sa akin. Hintayin mo lang ako, anak. Bulong ko, ang aking mga luha ay dumadaloy sa aking mga pisngi. Darating ako para sa'yo, hindi kita iiwan. Tumalikod ako, ang aking mga paa ay mabigat. Ang bawat hakbang ay parang lumalayo sa aking puso.
Mommy king sigaw ni Sofia ay sumusunod sa akin ang kanyang boses, ay puno ng desperasyon. Ngunit hindi ako maaaring lumingon. Kung lilingon ako, hindi ko na kayang umalis. Ang aking mga hakbang ay bumilis. Ang aking mga luha ay dumadaloy ngunit hindi ko ito pinahintulutang huminto sa akin. Nang ako ay nasa kanto na, ang sigaw ni Sofia ay unti-unting humina. Ang aking puso ay parang may humawak na ngunit patuloy akong naglakad. Ang aking telepono ay nag-vibrate muli. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero, tumigil ka na. Kung hindi mo na makikita ang anak mo ng buhay. Ang mundo ay tumigil. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang hawak ko ang telepono. Ang aking mga mata ay binsa mensahe paulit-ulit hindi makapaniwala. Tumigil ka na. Kung hindi mo na makikita ang anak mo ng buhay. Ang aking puso ay parang may huminto. Si Sofia, may nagbabanta sa aking anak. Tumingin ako sa paligid, ang aking mga mata ay naghahanap ng anumang kahina-hinala. Ngunit ang mga lansangan ay puno ng mga ordinaryong tao, mga nagmamadali, mga naglalaro, mga namimili. Walang nagbabantay sa akin. Ngunit ang mensahe ay totoo. May isang tao na nanonood sa akin. May isang tao na nakakaalam kung nasaan ako. Itinago ko ang aking telepono, ang aking puso ay mabilis na tumibok. Ang aking isipan ay tumatakbo, nagpaplano, nagkalkula. Hindi ko kayang labanan ang mga De La Vega ng mag-isa. Kailangan ko ng mga kakampi. Kailangan ko ng mga taong maaaring tumulong sa akin na protektahan ang aking anak. Kinuha ko ang business card ni Mateo Salazar mula sa aking bulsa. Ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Tawagan mo ako kapag handa ka nang magsimula. Handa na ako. Itinawag ko ang numero, ang aking puso ay mabilis na tumibok. Pagkatapos ng 2 ring sumagot siya. Ma'am Frida, ang kanyang boses ay makinis at professional. Akala ko hindi mo na ako tatawagan. Kailangan ko ng tulong, sabi ko, ang aking boses ay matatag. May nagbabanta sa anak ko. Ang katahimikan sa kabilang linya ay tumagal ng ilang segundo. Saan ka? Tanong niya. Sa tapat ng mansion ng De La Vega. Manatili ka dyan, darating ako. Ibinalik ko ang telepono, ang aking puso ay mabilis na tumibok. Ang aking mga mata ay nakatingin sa mansion kung saan ang aking anak ay naghihintay sa akin. Hintayin mo lang ako, Sofia, bulong ko, ang aking boses ay puno ng pangako. Darating ako para sa'yo. Hindi kita iwan. Ang aking mga kamay ay nakakapit sa business card. Ang mga sulok nito ay tumutusok sa aking balat. Ngunit hindi ko ito naramdaman. Ang tanging nararamdaman ko ay ang takot-takot para sa aking anak, takot para sa aking sarili, takot para sa lahat ng mga taong nagtiwala sa akin. Ngunit higit sa takot may isang bagay na mas malakas. Determination. Hindi ako susuko. Hindi ko hahayaan ang mga De La Vega na sirain ang aking anak. Hindi ko hahayaan si Celeste na magbanta sa mga taong tumutulong sa akin. Lalaban ako para sa aking anak, para sa aking kapatid, para sa lahat ng mga taong nawalan ng hustisya. At sa dulo ng lahat ng ito, mananalo ako. Tumigil ka na. Kung hindi mo na makikita ang anak mo ng buhay. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa aking isipan habang nakaupo ako sa tapat ni Mateo Salazar sa kanyang opisina. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa akin, nag-aaral, nagkalkula. Ngunit hindi ko alam kung ano ang kanyang nakikita, isang biktima o isang kasangkapan. Ma'am Frida, simula niya, ang kanyang boses ay kalmado at professional. Ang unang bagay na kailangan nating gawin ay siguraduhing ligtas ka at ang iyong anak. Tumango ako, ang aking mga kamay ay nakakapit sa aking bag. Alam ko, ngunit hindi ako maaaring magtago. Kung magpapakita ako ng kahinaan, mananalo sila. Hindi ito tungkol sa kahinaan. Sabi niya, ang kanyang mga daliri ay nagtap sa mesa. Ito ay tungkol sa estratehiya. Kailangan natin ng protection. Hindi ako hihingi ng protection sa NBI, mabilis kong sagot. Kung malaman nilang kasal ako sa isang De La Vega, magiging komplikado ang lahat. Hindi ko sinasabing sa NBI, nakanggiting sabi ni Mateo. May kilala akong tao, isang general na may utang sa akin. Ang aking kilay ay nagtaas. Isang general, Keno Ramon Santos. Kilala mo ba siya? Ang panggalan ay tumama sa akin na parang kulog. Si General Ramon, ang aking dating commander, ang taong nagturo sa akin ng lahat ng alam ko tungkol sa labanan at estratehiya. Ngunit hindi ko maaaring ipakita ang aking pagkakakilanlan sa kanya. Hindi pa. Hindi ko siya kilala personal. Sinabi ko ang aking boses ay matatag. Ngunit narinig ko ang kanyang reputation. Magaling, sabi ni Mateo, ang kanyang mga mata ay kumikislap. Dahil kakailanganin natin ang kanyang tulong.
Ang mga De La Vega ay may kapangyarihan sa korte, sa pulisya at sa media. Kailangan natin ng isang tao na hindi nila mabibili. At sa tingin mo si Gina Ramon ay ganon? Siya ang nag-iisang tao sa Pilipinas na hindi nabili ng pera, nakangiting sabi ni Mateo. Ngunit bago tayo pumunta sa kanya, kailangan nating maghanda. Kailangan natin ng ebidensya. Inilabas niya ang isang folder mula sa kanyang drawer. Ang mga papel ay nakaayos ng maayos, ang mga tab ay may label. Ang una nating hakbang ay ang kasong paninirang puri laban sa mga De La Vega. Sabi niya ang kanyang mga daliri ay sumusunod sa mga linya ng teksto. Ang kanilang mga paratang na ikaw ay nangalunya ay walang basehan. May mga saksi tayo, mga taong nakakita sa kanilang pagtatapon sa iyo sa harap ng lahat. Ang unang mga saksi ay natatakot. Sagot ko ang aking isipan ay bumabalik kay Mang Berting, ang matandang lalaki na binantaan ni Celeste. Ang mga De La Vega ay may paraan ng pagpapatahimik sa mga tao. Kaya naman kailangan natin ng ebidensya na hindi nila mabibili. Sabi ni Mateo, ang kanyang mga mata ay nagniningning. May kakilala akong insider sa accounting ng De La Vega Shipping. Isang babae na nakakakita ng lahat ng kanilang mga transaction. Ang aking puso ay tumibok ng mabilis. Ang mga transaction. Ang mga illegal na transaction na pinagtataguan nila. Ang mga transaction na konektado sa pagkamatay ng aking kapatid. Anong klaseng transaction? Tanong ko. Ang aking boses ay kalmado kahit na ang aking mga kamay ay nanginginig. Lahat na kangiting sabi ni Mateo. Magpagbabayad sa mga opisyal, mga paglilipat ng pera sa mga offshore account, mga kontrata na hindi kailanman naitala. Kung mayroon tayong access sa mga ito, maaari nating sirain ang kanilang depensa. Tumango ako, ang aking isipan ay mabilis na gumagana. Ang insider na ito ay maaaring maging susi sa lahat. Ngunit hindi ko maaaring ipakita ang lahat ng aking mga card. Hindi pa. Gusto kong makilala ang insider na ito. Sabi ko, ang aking boses ay matatag. Ngunit bago iyon, kailangan kong gumawa ng sariling pagsisiyasat. Anong klaseng pagsisiyasat? Personal, sagot ko, ang aking mga mata ay nakatitig sa kanya. Mga bagay na hindi ko maaaring ipaliwanag sa ngayon. Si Mateo ay tumingin sa akin. Nang matagal ang kanyang mga mata ay naghahanap ng anumang senyales ng kahinaan. Ngunit hindi ko siya binigyan ng pagkakataon. Okay, sabi niya sa wakas, ang kanyang boses ay nagbitiw. Ngunit kailangan mong maging maingat. Ang mga De La Vega ay may mga mata sa lahat ng dako. Alam ko, sabi ko, ang aking mga daliri ay humahawak sa aking bag. Ngunit may mga bagay na kailangan kong malaman. Mga bagay na konektado sa aking kapatid. Ang panggalan ng aking kapatid ay nagdulot ng pagbabago sa ekspresyon ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay kumislap, ang kanyang mga labi ay bahagyang nanginginig. Ngunit mabilis niyang itinago ito. Ang iyong kapatid, tanong niya, ang kanyang boses ay neutral. Si Lieutenant Marco Santos. Tumango ako, ang aking puso ay mabilis na tumibok. Alam mo siya. Alam ko ang kanyang kaso, sabi ni Mateo, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin. Ang kanyang pagkamatay ay kahinahinala. Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin na parang suntok. Kahinahinala, hindi sinasadya, hindi aksidente. Kahinahinala. Ano ang alam mo? Tanong ko, ang aking boses ay nanginginig. Hindi gaanong marami. Sabi ni Mateo, ang kanyang mga mata ay nag-iwas. Ngunit may mga ulat na ang kanyang barko, ang BRP Andres Bonifacio, ay nasa parehong lugar kung saan may mga illegal na transaction ang De La Vega Shipping. Mga transaction na konektado sa armas. Ang aking puso ay tumigil. Ang BRP Andres Bonifacio. Ang barko ng aking kapatid. Ang barko kung saan siya namatay. Anong yung mga armas? Tanong ko, ang aking boses ay halos hindi marinig. Mga illegal na armas, sabi ni Mateo, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin. Mga armas na dinadala ng mga barko ng De La Vega. Mga armas na ibinebenta sa mga rebelde at terorista. Ang mundo ay umikot sa paligid ko. Ang aking kapatid, ang kanyang pagkamatay, ang mga De La Vega, ang lahat ay konektado. Kailangan kong makita ang mga ulat. Sabi ko, ang aking boses ay matatag, kahit na ang aking mga kamay ay nanginginig. Lahat ng mga ulat tungkol sa pagkamatay ng aking kapatid. Kaya kong ayusin yon, sabi ni Mateo, ang kanyang mga mata ay nag-aaral sa akin. Ngunit kailangan kong malaman ano ang iyong plano. Tumingin ako sa kanya ng diretso sa mata. Ang plano ko ay sirain ang mga De La Vega, lahat sila. Ang kanyang mga labi ay kumurba sa isang ngiti. Ganyan ang gusto kong marinig. Ang mga ulat ay dumating makalipas ang 2 araw.
Nakaupo ako sa aking maliit na apartment, ang mga papel ay nakakalat sa harap ko, ang aking mga mata ay sumusunod sa bawat linya, bawat salita, bawat detalye. Ang BRP, Andres Bonifacio AY, nag-ulat ng isang aksidente sa makina noong Marso 15, 3 taon na ang nakakaraan. Ang aking kapatid ay isa sa mga naiulat na nasawi. Ngunit ang mga ulat ay hindi tugma. Ang mga detalye ay hindi nagkakasundo. At pagkatapos nakita ko ito, isang pangalan ng isang barko na paulit-ulit na lumilitaw sa mga ulat, MV Karangalan. Ang aking puso ay tumigil. Ang MV Karangalan. Ang pangalan ay familiar, masyadong familiar. Naalala ko ang mga huling araw kasama ang aking kapatid. Ang kanyang mga tawag sa akin, ang kanyang mga mensahe, ang kanyang mga babala. Frida May, kailangan kang malaman. Sabi niya sa akin isang gabi. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Kung may mangyari sa akin, hanapin mo ang MV Karangalan. Ano ang MV Karangalan? Tanong ko, ang aking puso ay mabilis na tumibok. Isa itong barko ng De La Vega. Sabi niya, ang kanyang boses ay pabulong. Isang barko na nagdadala ng mga armas. Isang barko na konektado sa mga illegal na transaction. Bakit mo ito sinasabi sa akin? Tanong ko. Dahil kung may mangyari sa akin, ikaw ang tanging taong makakapag-imbestiga. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Pangako mo sa akin, Frida. Pangako mo na hahanapin mo ang katotohanan. Pangako ko, bulong ko, ang aking mga luha ay dumadaloy. Iyon ang huling pagkakataon na nakausap ko ang aking kapatid. Makalipas ang 1 linggo, siya ay patay na. Gayon nakaupo ako sa aking apartment, ang mga ulat ay nasa harap ko, ang aking mga mata ay nakatitig sa pangalan ng barko. MV Karangalan. Ang barko na pag-aari ng De La Vega Shipping. Ang barko na konektado sa pagkamatay ng aking kapatid. Ang aking mga daliri ay sumusunod sa mga titik, ang aking puso ay mabilis na tumibok. Ang lahat ay konektado. Ang lahat ay bahagi ng isang mas malaking larawan. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan si Mateo. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa MV Karangalan. Sabi ko, ang aking boses ay matatag. Lahat. Bakit? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nagtataka. Dahil yon ang susi sa lahat, sagot ko. Yon ang susi sa pagkamatay ng aking kapatid. Makalipas ang 1 oras, nakaupo ako sa isang coffee shop, malapit sa aking apartment, ang aking mga mata ay nakatitig sa aking telepono. Ang mga impormasyon na ipinadala ni Mateo ay nakabukas sa screen. Ang MV Karangalan ay isang cargo ship na pag-aari ng De La Vega Shipping. Ito ay naglalayag sa pagitan ng Maynila at Subic, nagdadala ng mga kargamento na hindi kailanman naitala sa mga opisyal na dokumento. Ang aking mga mata ay sumusunod sa mga detalye, ang aking isipan ay mabilis na gumagana. Ang MV Karangalan. Ang barko na konektado sa pagkamatay ng aking kapatid. Ang barko na nagdadala ng mga armas. At pagkatapos nakita ko ito, isang larawan ng MV Karangalan na nakadock sa Subic. At sa tabi nito, isang container na may kakaibang marka. Ang aking puso ay tumigil. Ang marka ay familiar, masyadong familiar. Naalala ko ang mga ulat ng aking kapatid. Ang mga ulat na naglalarawan ng mga container na may mga markang ito. Ang mga container na nagdadala ng mga armas. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang hawak ko ang telepono. Ang aking mga mata ay nakatitig sa larawan, ang aking isipan ay tumatakbo. Ito na ang ebidensya na kailangan ko. Itinago ko ang telepono, ang aking puso ay mabilis na tumibok. Kailangan kong kumilos, kailangan kong malaman ang lahat. Ngunit bago iyon, kailangan kong harapin ang isang tao. Ang mall ay puno ng mga tao noong hapong iyon. Ang mga tunog ng mga boses, mga tawa at mga yabag ay pumupuno sa hangin. Ngunit ang lahat ay tila malayo, parang nasa likod ng isang salamin. Nakita ko siya mula sa malayo. Si Doña Remedios nakaupo sa isang bench, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanyang telepono. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng kakaibang pakiramdam sa aking dibdib, isang halo ng takot at galit. Lumapit ako sa kanya, ang aking mga hakbang ay matatag. Ang aking mga mata ay nakatitig sa kanya, ang aking puso ay mabilis na tumibok. Doña Remedios, sabi ko, ang aking boses ay kalmado. Ang kanyang ulo ay nagtaas, ang kanyang mga mata ay nagsisilaw. Frida, sabi niya, ang kanyang boses ay malamig. Ano ang ginagawa mo dito? Kailangan kong makipag-usap sa iyo. Sabi ko, ang aking mga kamay ay nakakapit sa aking bag. Wala tayong dapat pag-usapan, malamig na sagot niya. Wala ka ng karapatan sa aming pamilya. Hindi ako naparito para sa iyong pamilya. Sabi ko, ang aking boses ay matatag. Naparito ako para sa aking anak. Ang kanyang mga mata ay kumislap. Si Sofia ay isang De La Vega. Hindi siya anak mo.
Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin na parang suntok. Ngunit hindi ko ipinakita ang aking sakit. Hindi ko maaring. Si Sofia ay aking anak, sabi ko ang aking boses ay nanginginig. At gagawin ko ang lahat upang makuha siya. Naglalaro ka sa apoy, Frida, sabi ni Doña Remedios, ang kanyang boses ay puno ng babala. Ang angkan namin ay may 100 taon ng kapangyarihan. Hindi mo maaaring sirain iyon. Ako, nakangiting, sabi ko, ang aking mga mata ay nakatitig sa kanya. Ako ang bagyo na darating sa inyong 100 taon. Ang kanyang mga mata ay nagsilaw, ang kanyang mga labi ay nanginginig. Ngunit mabilis niyang itinago ang kanyang pagkagulat. Matapang ka, sabi niya, ang kanyang boses ay malamig. Ngunit ang tapang ay hindi sapat. Kakailanganin mo ng higit pa. Mayroon akong higit pa, sabi ko, ang aking mga mata ay nakatitig sa kanya. Mayroon akong katotohanan. Ang kanyang mga mata ay kumislap, ang kanyang mga labi ay nagsara. Ngunit hindi ako naghintay para sa kanyang sagot. Tumalikod ako at lumakad palayo, ang aking puso ay mabilis na tumibok. Ang aking mga kamay ay nanginginig, ang aking mga binti ay parang jelly. Ngunit hindi ako huminto. Hindi ako maaaring huminto. Nang gabing iyon, nakaupo ako sa aking apartment, ang aking mga mata ay nakatitig sa aking telepono. Ang mga information tungkol sa MV Karangalan ay nakabukas sa screen, ang aking isipan ay tumatakbo. Kailangan kong malaman ang higit pa. Kailangan kong malaman ang lahat. Ngunit bago iyon, kailangan kong siguraduhing ligtas si Sofia. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ang yaya ni Sofia. Pagkatapos ng 2 ring, sumagot siya. Ma'am Frida, ang kanyang boses ay pabulong. May mga taong nagtatanong tungkol sa inyo, parang hindi sila maganda ang intention. Ang aking puso ay tumigil. Anong klaseng mga tao? Hindi ko alam, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Ngunit sila ay nagtanong tungkol sa inyo at kay Sofia, parang sila ay naghahanap. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang hawak ko ang telepono. Ang aking isipan ay tumatakbo, nagpaplano, nagkalkula. Manatili ka sa loob ng bahay. Sabi ko, ang aking boses ay matatag. Huwag mong buksan ang pinto para sa sinuman. At kung may mangyari, tawagan mo ako agad. Opo ma'am, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng takot. Ibinalik ko ang telepono, ang aking puso ay mabilis na tumibok. Ang aking mga mata ay nakatitig sa screen, ang aking isipan ay tumatakbo. May mga taong nagtatanong tungkol sa akin. May mga taong naghahanap kay Sofia. Ang mga de la Vega ay gumagawa ng kanilang hakbang. Ngunit hindi ako maaring matakot. Hindi ako maaring magpakita ng kahinaan. Kinuha ko ang aking telepono at binuksan ang mga information tungkol sa MV Karangalan. Ang aking mga mata ay sumusunod sa bawat detalye, ang aking isipan ay mabilis na gumagana. At pagkatapos nakita ko ito, isang larawan. Isang larawan ni Julian at Celeste sa Subic nakatayo sa tabi ng isang container. Ang container ay may marka, isang marka na familiar. Ang aking puso ay tumigil. Ang marka ay pareho sa marka sa MV Karangalan. Ang marka na konektado sa pagkamatay ng aking kapatid. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang hawak ko ang telepono. Ang aking mga mata ay nakakatitig sa larawan, ang aking isipan ay tumatakbo. Si Julian at si Celeste, ang container, ang MV Karangalan. Lahat ay konektado. Lahat ay bahagi ng isang mas malaking larawan. Ang aking mga labi ay kumurba sa isang ngiti, ang aking puso ay mabilis na tumibok. Nahanap na kita, Julian Bulongko, ang aking boses ay puno ng pangako at hindi ka na makakatakas. Tama ka, ginagamit kita. Ngunit pareho nating gusto ang pagbagsak ng De La Vega, hindi ba? Ang kanyang mga salita ay tumama sa akin na parang isang bala, tahimik, mabilis at nakamamatay. Nakatayo ako sa harap ng mesa ni Mateo. Sa kanyang opisina, ang aking mga kamay ay nakakapit sa folder na naglalaman ng mga ebidensya na aking nakalap sa loob ng 3 buwan. Ang aking puso ay tumigil sa isang saglit, ang aking hininga ay nahati. Hindi ako kumibo. Hindi ko maaaring ipakita ang aking pagkagulat. Sa loob ng 3 buwan, si Mateo Salazar ang aking kasama sa pagbuo ng kaso laban sa mga De La Vega. Siya ang nagbigay sa akin ng mga legal na payo, ang nag-ayos ng aking mga dokumento, ang nagturo sa akin kung paano patunayan ang pagkakasangkot ng pamilya sa pagkamatay ng aking kapatid. Tuwing ako ay pagod na, siya ang nagsasabi sa akin na huwag sumuko. Tuwing ako ay natatakot, siya ang nagpapaalala sa akin kung bakit ko ito ginagawa. At ngayon nakatayo siya sa harap ko, ang kanyang mga mata ay malamig at walang emosyon at sinasabi sa akin na ako ay isang kasangkapan lamang. Bakit, tanong ko, ang aking boses ay tahimik ngunit matatag. Bakit mo ito ginagawa?
Gumiti siya isang ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ang iyong kapatid na si Marco, alam mo ba kung paano siya namatay? Ang aking puso ay tumibok ng malakas. Siya ay namatay sa isang mission, isang aksidente. Hindi, sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay malamig. Siya ay pinatay, ang mga De La Vega, dahil nakita niya ang kanilang mga ipinagbabawal na kalakal. Ang aking mga tuhod ay nanghina ngunit hindi ako bumagsak. Paano mo nalaman? Ang aking ama, sabi niya, ang kanyang mga mata ay kumislap. Siya ay isang kasosyo ng De La Vega, nakita niya ang mga ginagawa nila. Sinubukan niyang iulat ito sa mga autoridad, at sila ay pinatay siya. Ang kanyang mga salita ay mabigat, puno ng sakit at pot. Ngunit sa kabila ng kanyang sakit, nakita ko ang katotohanan sa kanyang mga mata. Ang katotohanan na siya ay hindi naghahanap ng katarungan para sa akin. Siya ay naghahanap ng paghihiganti para sa kanyang sarili. Kaya ginamit mo akon, sabi ko, ang aking boses ay nanginginig. Ginamit mo ang aking sakit para sa iyong sariling paghihiganti. Ang inga pagkakaiba, Tom. Sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay malamig. Ako ay handang gawin ang lahat upang makamit ang aking layunin. Ikaw ay masyadong mahina, masyadong emosyonal, masyadong makatao. Ang aking mga kamay ay nanginginig, ang aking mga daliri ay nakakapit sa folder. Hindi ako handang magtaksil sa kakampi. Hindi ako ang iyong kakampi, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng panghahamak. Hindi kailanman, ikaw ay isang hakbang lamang sa aking plano. Tumalikod ako, ang aking puso ay mabilis na tumibok. Hindi ko maaaring manatili dito. Hindi ko maaaring hayaan siyang makita ang aking kahinaan. Maginggat ka, Frida. Sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay sumusunod sa akin. Ang mga De La Vega ay hindi lamang ang mga kalaban mo. Hindi ako lumingon, hindi ko maaaring. Ang aking mga mata ay puno ng luha na hindi ko maaaring hayaang bumagsak. Nang gabing iyon, nakaupo ako sa aking apartment, ang aking mga mata ay nakatitig sa dingding. Ang aking isipan ay tumatakbo, ang aking puso ay mabigat. Si Mateo, ang aking kakampi, ang aking kaibigan, ang aking trader. Paano ko hindi nakita ang mga senyales? Ang mga tanong na palagi niyang itinatanong tungkol sa mga ebidensya. Ang kanyang interes sa mga detalye ng kaso. Ang kanyang pagiging masyadong handang tumulong. Lahat ng ito ay bahagi ng kanyang plano. Lahat ng ito ay para sa kanyang sariling paghihiganti. Kinuha ko ang aking telepono, ang aking mga daliri ay nanginginig habang binubuksan ko ang aking mga file. Ang mga ebidensya, ang mga dokumento, ang mga larawan, ang mga recording, lahat ay nakaimbak sa aking laptop at sa isang external drive. Ngunit may isang bagay na hindi ko napansin. Ang aking external drive. Ang isa na naglalaman ng mga pinaka-sensitive na impormasyon. Wala na ito. Ang aking puso ay tumigil. Ang aking mga kamay ay mabilis na naghanap sa aking bag, sa aking mesa, sa aking drawer, ngunit wala ito. Wala na ang external drive. Ang aking mga tuhod ay bumigay, ang aking katawan ay bumagsak sa sahig. Ang aking isipan ay tumatakbo, ang aking puso ay mabilis na tumibok. Si Mateo, kinuha niya ito. Kinuha niya ang aking mga ebidensya. At pagkatapos nakita ko ito, isang papel sa aking mesa, puting papel, may sulat kamay. Kalahati lang ang kailangan ko. Ang kalahati mong ito ay magliligtas sa'yo o maglalagay sa'yo sa bilangguan. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang hawak ko ang papel. Ang aking mga luha ay nagsimulang bumagsak, hindi ko na mapigilan. Si Mateo, ang aking kakampi, ang aking trader, at wala akong magagawa. Kinabukasan, umaga, ang aking pinto ay bumukas ng malakas. Ang aking mga mata ay nagmulat, ang aking puso ay mabilis na tumibok. Ma'am Frida Santos, Angie Boses ay malamig official, may warrant of arrest kayo. Ang aking mga mata ay nakatuon sa mga pulis na nakatayo sa harap ng aking pinto. Ang kanilang mga mukha ay seryoso, ang kanilang mga kamay ay nakahawak sa kanilang mga baril. Anong kaso? Tanong ko, ang aking boses ay matatag. Pagnanakaw ng state secrets. Sabi ng isa sa kanila, ang kanyang mga mata ay malamig. Kailangan naming kayong dalhin sa himpilan. Ang aking puso ay tumigil. State secrets. Si Mateo, ang kanyang plano. Hindi ako kumibo. Hindi ako lumaban. Hayaan ko silang dalhin ako, ang aking mga kamay ay nakatali sa likod ko, ang aking mga mata ay nakatitig sa harap. Habang lumalabas ako ng aking apartment, nakita ko ang mga kapitbahay na nagkukumpulan, ng kanilang mga telepono ay nakatutok sa akin. At sa gitna ng mga ito, nakita ko si Aling Charing. Ang kanyang mga mata ay kumikislap, ang kanyang mga daliri ay mabilis na nagtatype sa kanyang telepono.
Live na live mga kamarites ang sigaw niya ang kanyang boses ay puno ng excitement. Ang dating manugang ng De La Vega inaresto state secrets. Hindi ko akalain na ganito siya. Ang aking mga ngipin ay nagngangalit, ang aking puso ay mabilis na tumibok. Ngunit hindi ako nagsalita. Hindi ko maaaring ipakita ang aking kahinaan. Dinala nila ako sa himpilan, ng aking mga kamay ay nakatali, ang aking mga mata ay nakatitig sa dingding. Ang aking isipan ay tumatakbo, nagpaplano, nagkalkula. Si Mateo, ang kanyang plano, ang kanyang paghihiganti. Ngunit hindi ko siya hahayaang manalo. Sa loob ng maliit na selda nakaupo ako sa isang malamig na silya, ang aking mga mata ay nakatitig sa dingding. Ang aking isipan ay tumatakbo, nagpaplano, nagkalkula. Kinuha ko ang aking telepono, ang isa na hindi nila nakita, ang isa na itinago ko sa aking damit. Ang aking mga daliri ay mabilis na nagdial, ang aking puso ay mabilis na tumibok. Isang tawag, ma'am, sabi ng opisyal, ang kanyang boses ay malamig. Yun lang ang pinapayagan. Tumango ako, ang aking mga mata ay nakatutok sa telepono. Ang aking mga daliri ay nagdial ng numero na alam ko sa puso. Kena Ramon Santos, kan sabi ko, ang aking boses ay matatag. Kailangan ko kayong makausap. Ang linya ay tahimik sa isang saglit. At pagkatapos ang kanyang boses ay dumating malalim at seryoso. Frida, ano ang nangyari? Sir, sabi ko, ang aking boses ay nanginginig. Kailangan ko ng isang pabor. Hayaan ninyo akong makatakas. Ang linya ay tahimik. Ang aking puso ay mabilis na tumibok, ang aking mga kamay ay nanginginig. Frida, alam mo ang kahihinatnan nito. Sabi ni Gennert Ramon, ang kanyang boses ay mabigat. Kung makatakas ka, magiging wanted ka, hindi ka na makakabalik. Mas alam ko ang kahihinatnan kung mananatili ako dito. Sabi ko, ang aking boses ay matatag. Sir, kailangan kong tapusin ito para sa aking kapatid, para sa aking anak. Ang linya ay tahimik muli. At pagkatapos ang kanyang boses ay dumating puno ng pag-aalala. Frida, may plano ka ba? Opo, sir, sabi ko, ang aking mga mata ay kumikislap. May plano ako. Ano ito? Hindi ko masasabi. Sabi ko, ang aking boses ay pabulong. Ngunit kailangan kong umalis dito. Ngayon, ang linya ay tahimik. At pagkatapos ang kanyang boses ay dumating puno ng desisyon. Tingnan mo ang kisame sa iyong selda. May vent doon. Kung kaya mong buksan ito, makakaalis ka. Ang aking mga mata ay tumingala, ang aking puso ay mabilis na tumibok. Ang vent ay maliit ngunit sapat na malaki para sa akin. Salamat, Sir Bulongko. Magingat ka, Frida. Sabi ni Gento Ramon, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala, at huwag kang mahuli. Ibinalik ko ang telepono, ang aking puso ay mabilis na tumibok. Ang aking mga mata ay nakatutok sa vent, ang aking isipan ay tumatakbo. Kailangan kong umalis dito, kailangan kong tapusin ito. Kinuha ko ang aking singsing, ang singsing na kasal, na hindi ko pa natatanggal sa loob ng 3 taon, ang singsing na sumisimbolo sa aking pangako, sa aking sakripisyo, sa aking pagkakakilanlan. Inalis ko ito, ang aking mga daliri ay nanginginig. Ang aking puso ay mabigat, ang aking mga mata ay puno ng luha na hindi ko maaaring hayaang bumagsak. Inilagay ko ito sa mesa, ang aking mga mata ay nakatitig dito. Ang singsing na ito ay hindi na akin. Ang singsing na ito ay kabilang sa isang nakaraan na hindi ko na kailangan. Tumingala ako sa vent, ang aking puso ay mabilis na tumibok. Ang aking isipan ay tumatakbo, nagpaplano, nagkalkula. At pagkatapos ako ay umakyat. Ang aking mga kamay ay nakakapit sa malamig na metal, ang aking mga paa ay naghahanap ng suporta. Ang aking katawan ay gumalaw ng mabilis, ang aking isipan ay nakatutok sa aking layunin. Sa likod ko, ang singsing ay naiwan sa mesa, ang aking huling connection sa aking nakaraan. Ngunit hindi ako lumingon, hindi ko maaaring. Ako ay malaya na. Ang aking mga paa ay tumama sa basang semento, ang tunog ng aking pagtakbo ay nilalamon ng dilim ng madaling araw. Ang bawat paghinga ko ay parang apoy sa aking baga, ngunit hindi ako tumigil, hindi ko kaya. Ang imagalansangan ng Maynila ay tahimik, ang mga ilaw ay malabo, ang mga anino ay humahabi sa paligid ko. Wala akong dala kundi ang aking sarili, ang aking telepono, at ang aking isipan na puno ng mga plano. Hindi ko alam kung gaano katagal akong tumakbo. Ang aking katawan ay pagod, ang aking isipan ay gulong-gulo, ngunit ang aking puso ay matatag. Kailangan kong mabuhay, para sa aking anak, para sa aking kapatid, para sa hustisya. Nang sumapit ang liwanag ng umaga, natagpuan ko ang aking sarili sa isang maliit na eskinita. Ang aking likod ay nakasandal sa malamig na pader. Ang aking mga tuhod ay nanghihina, ang aking mga kamay ay nanginginig. Kinuha ko ang aking telepono, ang aking mga daliri
ay mabilis na nag-type ng mensahe kay General Ramon. Sir, nasaan ako? Ang sagot ay dumating makalipas ang ilang minuto, isang address na hindi ko alam. Isang lugar na ligtas malayo sa mga mata ng batas at ng De La Vega. Sumakay ako sa isang jeep, ang aking muka ay natatakpan ng isang lumang scarf na nakita ko sa isang tindahan. Ang aking mga mata ay nakatutok sa bintana, ang aking isipan ay tumatakbo. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin, ngunit alam ko na hindi ako maaaring sumuko. Pagdating ko sa address na tagpuan ko, ang isang maliit na bahay nakatago sa likod ng mga puno malayo sa kalsada. Ang mga bintana ay madilim, ang mga pinto ay nakalock. Kumatok ako, ang aking puso ay mabilis na tumibok. Ang pinto ay bumukas at isang matandang babae ang tumingin sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Frida, sabi niya, ang kanyang boses ay malambot. Kami ay naghihintay sa iyo. Pumasok ako, ang aking mga pa ay mabigat, ang aking puso ay puno ng pasasalamat. Ang bahay ay malit ngunit mainit. Ang mga dingding ay puno ng mga larawan ng mga pamilya, ang mga estante ay puno ng mga libro. Isang mesa sa gitna, may mga tasa ng kape, may mga dokumento. Umupo ako, ang aking mga kamay ay nakakapit sa mesa, ang aking mga mata ay nakatitig sa mga dokumento. Sir, sabi ko, ang aking boses ay pause. Salamat. Umupo si Gen Ramon sa harap ko, ang kanyang mga mata ay seryoso, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Frida, hindi ka na makakabalik. Sabi niya, ang kanyang boses ay mabigat. Wanted ka na. Lahat ng iyong mga galaw ay binabantayan. Alam ko, sir, sabi ko, ang aking mga mata ay nakatutok sa kanya. Ngunit hindi ako maaaring tumigil. Ano ang plano mo? Tanong niya. Kailangan kong tapusin ito. Sabi ko, ang aking boses ay matatag. Kailangan kong patunayan ang aking pagkawalang sala. Kailangan kong iligtas ang aking anak. Tumango si Gen Ramon, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Magingat ka, Frida Trajan, sabi niya. Ang mga De La Vega ay may mahabang braso. At si Mateo ay hindi mo kaaway. Alam ko, sir, sabi ko, ang aking mga mata ay kumikislap. Ngunit hindi ko siya hahayaang manalo. Ang imaga araw ay dumaan, ang mga gabi ay naging mahaba. Sa loob ng maliit na bahay, ako ay nagtago, ang aking isipan ay tumatakbo, ang aking mga kamay ay nagtatrabaho. Ang aking telepono ay puno ng mga mensahe. Mula kay Celeste, mula kay Aling Charing, mula sa mga taong hindi ko kilala. Lahat sila ay nagsasabi ng parehong bagay. Frida, ikaw ay isang criminal. Ikaw ay isang takas. Hindi ko sila pinansin. Ang aking mga mata ay nakatutok sa mga dokumento, ang aking isipan ay nakatutok sa aking plano. Ang aking anak, ang aking Sofia, ang kanyang muka ay nasa aking isipan, ang kanyang tawa ay nasa aking puso. Pasensya na, anak, bulong ko, ang aking mga luha ay bumabagsak sa unang pagkakataon. Sandali lang, darating ako para sa iyo. Ang imagaluha ay dumaloy, ang aking katawan ay nanginginig, ang aking puso ay mabigat. Ngunit pagkatapos ng mga luha, ang aking mga mata ay naging matigas, ang aking isipan ay naging malinaw. Hindi ako maaaring magpahina, hindi ko kaya. Ang aking mga daliri ay mabilis na nag-type sa aking laptop, ang aking mga mata ay nakatutok sa screen. Ang mga dokumento, ang mga numero, ang mga pangalan, lahat sila ay may connection, lahat sila ay may kahulugan. At pagkatapos isang araw may kumatok sa pinto. Ang aking puso ay mabilis na tumibok, ang aking mga kamay ay humawak sa isang kutsilyo na nakita ko sa kusina. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto, ang aking mga mata ay nakatutok sa maliit na butas. Isang babae ang nakatayo sa labas, ang kanyang mukha ay pamilyar, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Frida, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Kailangan kitang makausap. Binuksan ko ang pinto, ang aking mga mata ay nakatutok sa kanya, ang aking isipan ay tumatakbo. Sino ka? Tanong ko, ang aking boses ay malamig. Ang panggalan ko ay Lorna, sabi niya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Dating sekretarya ako ni Doña Remedios. Ang aking mga mata ay kumislap, ang aking puso ay mabilis na tumibok. Bakit ka nandito? Tanong ko. May mga dokumento ako, sabi niya, ang kanyang boses ay pabulong. Mga dokumento na magpapatumba sa kanila. Ang aking mga mata ay tumingin sa kanya, ang aking isipan ay nag-aalinlangan. Ngunit sa kanyang mga mata nakita ko ang isang bagay na hindi ko maaaring baliwalain. Ame katotohanan. Pumasok ka, sabi ko, ang aking boses ay malambot. Umupo si Lorna sa mesa, ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa isang lumang sobre. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ang kanyang mukha ay puno ng sakit. 3 taon akong nagtrabaho para sa pamilyang iyon.
Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. 3 taon akong nanahimik na nood nagtago. Ano ang ginakita mo? Tanong ko, ang aking mga mata ay nakatutok sa kanya. Lahat, sabi niya, ang kanyang mga mata ay kumikislap. Ang mga kasinungalingan, ang mga panloloko, ang mga krimen. Alam ko ang lahat. Binuksan niya ang sobre, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang mga dokumento ay kumalat sa mesa, ang mga papel ay puno ng mga numero, mga pirma, mga lihim. Ang imaga ito ay mga kopya ng mga kontrata. Sabi niya, ang kanyang boses ay pabulong. Mga kontrata ng mga armas, mga kontrata ng mga peking transaction. Ang lahat ay dokumentado. Ang aking mga mata ay tumingin sa mga dokumento, ang aking puso ay mabilis na tumibok. Ang mga ito ang mga patunay na kailangan ko, ang mga sandata na aking hinahanap. Bakit mo ito ginagawa? Tanong ko, ang aking mga mata ay nakatutok sa kanya. Bakit mo ako tinutulungan? Hindi ako tinulungan ng pamilyang iyon nang ako ay nangangailangan. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Inalis nila ako sa trabaho, iniwan akong walang-wala. Ngayon magbabayad sila. Tumango ako, ang aking puso ay puno ng pasasalamat. Ngunit ang aking isipan ay tumatakbo, nagpaplano, nagkalkula. May iba ka pa bang alam? Tanong ko. Si Mateo Salazar, sabi niya, ang kanyang boses ay pabulong. May kapatid siya, isang kapatid na may sakit. Ang aking mga mata ay kumislap, ang aking puso ay mabilis na tumibok. Ano ang sakit? Tanong ko. Cancer, sabi niya, ang kanyang mga mata ay malungkot. Kailangan niya ng mamahaling gamutan, kaya ginagawa ni Mateo ang lahat ng ito para sa kanyang kapatid. Ang aking isipan ay tumakbo, ang mga piraso ay nagsama-sama. Si Mateo ang kanyang paghihiganti, ganti ang kanyang pangangailangan. Ang kanyang kapatid, ang kanyang sakit, ang kanyang desperasyon. Hindi siya masama, bulong ko, ang aking mga mata ay nakatitig sa mga dokumento. Naliligaw lang. Tumingin ako kay Lorna, ang aking mga mata ay matatag. Salamat, sabi ko, ang aking boses ay puno ng taos-pusong pasasalamat. Hindi mo alam kung gaano ito kahalaga. Tumango si Lorna, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Gawin mo ang tama, Frida, sabi niya, para sa lahat sa atin. Pagkatapos ng pag-alis ni Lorna, ako ay nakaupo sa mesa, ang aking mga mata ay nakatitig sa mga document. Ang aking isipan ay tumatakbo, ang aking puso ay puno ng mga plano. Si Mateo, ang kanyang kapatid, ang kanyang desperasyon. Kinuha ko ang aking telepono, ang aking mga daliri ay mabilis na nag-type ng mensahe kay General Ramon. Sir, kailangan kong makipagkita sa inyo. May plano ako. Ang sagot ay dumating makalipas ang ilang minuto. Bukas, sa pier, 12:00 tanghali. Kinabukasan, ako ay nakatayo sa pier. Ang aking muka ay natatakpan ng isang sombrero. Ang aking mga mata ay nakatutok sa abot tanaw. Ang mga alon ay humahampas sa mga bato, ang hangin ay maalat, ang araw ay mainit. Dumating si Gen Ramon, ang kanyang muka ay seryoso, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Frida, sabi niya, ang kanyang boses ay mabigat. Ano ang plano mo? Tumingin ako sa kanya, ang aking mga mata ay matatag. Sa araw ng stockholders meeting ng De La Vega, sabi ko, ang aking boses ay malamig. Magkakaroon tayo ng sorpresa. Ano ang sorpresa? Tanong niya. Sasabi ka, sabi ko, ang aking mga mata ay kumikislap. Ipapakita ko sa buong mundo kung sino talaga sila. Tumango si Gen Ramon, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Ano ang kailangan mo? Tanong niya. Kailangan ko ng access sa Subic. Sabi ko, ang aking boses ay matatag. Kailangan ko ng isang paraan upang maipakita ang mga dokumento sa lahat. Magagawa ko yan, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng desisyon. Ngunit kailangan mong maging maingat, Frida. Ang mga De La Vega ay may mga mata sa lahat ng dako. Alam ko, sir, sabi ko, ang aking mga mata ay nakatutok sa kanya. Ngunit hindi ako maaaring matakot, hindi para sa aking anak. Tumango si Gen Ramon, ang kanyang mga kamay ay humawak sa aking mga balikat. Magingat ka, Frida. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Ikaw ang tanging pag-asa natin. Hindi ko kayo bibiguin, sir, sabi ko, ang aking boses ay matatag. Bumalik ako sa maliit na bahay, ang aking isipan ay tumatakbo, ang aking mga kamay ay nagtatrabaho. Ang mga dokumento ni Lorna ay kumalat sa mesa, ang aking mga mata ay nakatutok sa mga detalye. Ang plano ay unti-unting nabubuo sa aking isipan. Ang Subic, ang stockholders meeting, ang mga dokumento, ang ebidensya. Ngunit may isang bagay na kulang, isang bagay na mahalaga. Si Julian. Kailangan kong makuha ang kanyang pag-amin.
Kailangan kong marinig ang kanyang mga salita, ang kanyang mga kasinungalingan, ang kanyang mga krimen. Ngunit paano, ang aking telepono AI, biglang nag-vibrate ang aking puso, ay mabilis na tumibok. Tumingin ako sa screen, ang aking mga mata ay kumislap. Isang mensahe mula sa isang numero na hindi ko alam. Binuksan ko ito, ang aking mga mata, ay nakatutok sa screen, ang aking puso, ay mabilis na tumibok. Kung gusto mong makita si Sofia ng buhay, pumunta ka sa Subic. Mag-isa. Ang aking mga kamay ay nanginginig, ang aking puso ay mabilis na tumibok, ang aking mga mata ay puno ng luha. Si Julian, si Sofia, ang aking anak. Ang aking mga daliri ay mabilis na nag-type ng sagot, ang aking puso ay puno ng galit at takot. Sasama ako, ngunit kung may gagawin kayo sa kanya, hindi ko kayo patatawarin. Ang sagot ay dumating makalipas ang ilang segundo. See you there, Frida! Tumingin ako sa screen, ang aking mga mata ay nakatutok sa mga salita, ang aking puso ay puno ng desisyon. Pupunta ako sa Subic. Haharapin ko sila. Ililigtas ko ang aking anak. At ipapakita ko sa buong mundo kung sino talaga sila. Ang hangin ay malat, ang mga alon ay humahampas sa mga pier ng Subic. Habang papalubog ang araw sa abot-tanaw, ang mga container van ay nakatambak na parang mga higanteng bloke, ang mga crane ay nakatigil, ang mga ilaw ng daungan ay nagsisimula ng kumurap. Bawat hakbang ko sa konkretong sahig ay may echo, bawat tunog ng aking mga sapatos ay sumasabay sa pintig ng aking puso. Tumigil ako, tiningnan ko ang paligid, ang lugar na ito, ang daungan na ito. Dito namatay si Marco, ang aking kapatid. Ang tanging taong nagtiwala sa akin ng lubos. Ang tanging taong nakakita sa akin kung sino talaga ako. Hindi ang Frida na nagpanggap na masunuring asawa, kundi si Frida na sundalo na kapatid na tagapagtanggol. Malapit na bulong ko sa sarili ko, ang aking kamay ay humawak sa maliit na recorder na nakatago sa loob ng aking jacket. Malapit na, Marco. Tumawid ako sa daunggan, ang aking mga mata ay naghahanap ng senyales. Ang mensahe ni Julian ay malinaw, pumunta ka sa Subic mag-isa. Ngunit hindi ako nag-iisa. Sa likod ko, sa mga anino, sa mga sulok na hindi nakikita, ang mga tauhan ni General Ramon ay nakaposisyon na handa sa anumang mangyari. Sa dulo ng pier may isang lumang warehouse. Ang mga ilaw nito ay bukas, ang pinto ay bahagyang nakabukas. Ang aking puso ay mabilis na tumibok, ang aking mga kamay ay nanginginig, ngunit hindi ako nagpakita ng takot. Itinuwid ko ang aking likod, inangat ko ang aking baba, at humakbang ako papasok. Dumating ka rin? Ang boses ni Julian ay puno ng pangungutya, ang kanyang anino ay humahaba sa sahig ng warehouse. Nakaupo siya sa isang lumang kahoy na upuan. Ang kanyang mga binti ay nakakross, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin na parang isang mandaragat na nakatingin sa kanyang biktima. Akala ko ba matapang kainggitin niya, ang kanyang mga ngipin ay kumikinang sa ilaw? O natakot ka na ba? Hindi ako sumagot. Tiningnan ko lang siya, ang aking mga mata ay malamig, ang aking puso ay puno ng galit. Nasaan si Sofia? Tanong ko, ang aking boses ay matatag. Gumiti si Julian, ang kanyang mga mata ay kumislap. Ligtas siya, sabi niya, ang kanyang boses ay mahinahon. Sa ngayon, ang aking mga kamay ay kumuyom, ang aking mga kuko ay kumakapit sa aking palad. Ngunit hindi ako kumibo, hindi ako nagpakita ng takot. Bakit mo ako pinapunta dito, Julian pa? Tanong ko, ang aking boses ay malamig. Para maglaro tayo ng mga laro. Tumawa si Julian, ang kanyang tawa ay walang tunay na saya. Ang bilis mo namang magalit, Frida ka. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin. Hindi ka ba nagtataka kung bakit dito tayo nagkita sa Subic sa daungan na ito? Ang aking puso ay mabilis na tumibok, ngunit hindi ko ipinakita. Tiningnan ko siya, ang aking mga mata ay nakatutok. Sabihin mo na, sabi ko, ang aking boses ay matatag. Tumayo si Julian, ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Alam mo ba, Frida, na ang daungan na ito ay special sa akin? Sabi niya, ang kanyang boses ay mabagal. Dito nagsimula ang lahat. Dito ko natutunan kung paano maging isang De La Vega. Tiningnan ko siya, ang aking mga mata ay malamig. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko. Gumiti si Julian, ang kanyang mga mata ay kumislap. Ang aking ama ay nagturo sa akin ng lahat dito. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng nostalgia. Kung paano magnegosyo, kung paano makipag-usap sa mga tao, kung paano magtago ng mga bagay. Ang aking puso ay mabilis na tumibok. Ang kanyang mga salita ay may lalim, may kahulugan. Ano ang itinago ninyo? Tanong ko, ang aking boses ay malamig. Tumawa si Julian, ang kanyang tawa ay walang saya. Maraming bagay, Frida Tan. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin. Maraming bagay na hindi mo alam.
Maraming bagay na hindi mo dapat malaman. Tulad ng tanong ko, ang aking boses ay matatag. Tumigil si Julian, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin ng matagal. Pagkatapos ngumiti siya, ang kanyang mga ngipin ay kumikinang. Tulad ng iyong kapatid, sabi niya, ang kanyang boses ay mahinahon. Si Marco. Ang aking puso ay tumigil. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Ngunit hindi ako kumibo. Tiningnan ko siya, ang aking mga mata ay nakatutok. Ano ang alam mo tungkol kay Marco? Tanong ko, ang aking boses ay malamig. Ngumiti si Julian, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Alam ko na siya ay masyadong matanong. Sabi niya, ang kanyang boses ay mabagal. Alam ko na siya ay hindi marunong tumingin sa sariling negosyo. Alam ko na siya ay nakakita ng mga bagay na hindi niya dapat nakita. Ang aking puso ay mabilis na tumibok, ang aking mga kamay ay nanginginig. Ngunit hindi ako kumibo. Tiningnan ko siya, ang aking mga mata ay nakatutok. Ano ang ginakita niya? Tanong ko, ang aking boses ay malamig. Tumawa si Julian, ang kanyang tawa ay walang saya. Nakita niya ang aming negosyo. Sabi niya, ang kanyang boses ay mahinahon. Ang aming totoong negosyo, ang mga armas, ang mga kontrata, ang mga lihim na hindi dapat malaman ng sinuman. Ang aking puso ay mabilis na tumibok, ang aking mga mata ay nakatutok sa kanya. At ano ang ginawa ninyo sa kanya? Tanong ko, ang aking boses ay malamig. Tumigil si Julian, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin. Pagkatapos ngumiti siya, ang kanyang mga ngipin ay kumikinang. Ginawa namin kung ano ang kinakailangan. Sabi niya, ang kanyang boses ay mahinahon. Inutusan ko ang aking mga tauhan na alisin siya upang protektahan ang aming pamilya, upang protektahan ang aming negosyo. Ang aking puso ay tumigil, ang aking mga kamay ay nanginginig, ang aking mga mata ay puno ng galit. Ikaw, tubulong ko, ang aking boses ay halos hindi marinig. Ikaw ang pumatay kay Marco. Gumiti si Julian, ang kanyang mga mata ay walang pagsisisi. Ako ang nag-utos, at sabi niya, ang kanyang boses ay mahinahon. Ngunit hindi ako ang nagpatupad. Ang aking mga tauhan ang gumawa ng maruming trabaho. Ang aking mga kamay ay kumuyom, ang aking mga kuko ay kumakapit sa aking palad. Ngunit hindi ako kumibo. Tiningnan ko siya, ang aking mga mata ay malamig. Bakit, tanong ko, ang aking boses ay malamig? Bakit mo siya pinatay? Tumawa si Julian, ang kanyang tawa ay walang saya, dahil siya ay isang banta. Sabi niya, ang kanyang boses ay mahinahon. Siya ay isang sundalo. Siya ay may access sa mga lihim na impormasyon. Siya ay maaaring sirain ang aming negosyo. Hindi namin kayang ipagsapalaran iyon. Ang aking puso ay puno ng galit, ang aking mga mata ay puno ng luha. Ngunit hindi ako umiyak. Hindi ako magpapakita ng kahinaan. Monster Bilongko, ang aking boses ay malamig. Gumiti si Julian, ang kanyang mga mata ay walang pagsisisi. Hindi ako isang halimaw, Frida. Sabi niya, ang kanyang boses ay mahinahon. Ako ay isang negosyante. Ginagawa ko kung ano ang kinakailangan upang protektahan ang aking pamilya. Ang iyong pamilya, tanong ko, ang aking boses ay malamig. Ang iyong pamilya ay puno ng mga kriminal. Tumawa si Julian, ang kanyang tawa ay walang saya. Marahil, sabi niya, ang kanyang boses ay mahinahon. Ngunit kami ay mga kriminal na mayaman. At ikaw ay isang walang kwentang asawa na iniwan ng kanyang asawa. Ang aking puso ay mabilis na tumibok, ang aking mga kamay ay nanginginig. Ngunit hindi ako kumibo. Tiningnan ko siya, ang aking mga mata ay malamig. Hindi ako iniwan, sabi ko, ang aking boses ay malamig. Ako ay lumabas, may pagkakaiba. Gumiti si Julian, ang kanyang mga mata ay kumislap. Ano man, sabi niya, ang kanyang boses ay mahinahon. Ang mahalaga, nandito ka na, at nandito ako, at may plano ako. Anong plano, tanong ko, ang aking boses ay malamig. Tumawa si Julian, ang kanyang tawa ay walang saya. Ang plano ay... Ngunit bago niya matapos ang kanyang pangungusap, isang boses ang nagsalita mula sa mga anino. Magandang gabi, Frida. Ang aking puso ay tumigil. Ang aking mga mata ay nakatutok sa direksyon ng boses. At mula sa mga anino lumabas si Mateo, ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin. Mateo, bulong ko, ang aking boses ay malamig. Ikaw. Gumiti si Mateo, ang kanyang mga mata ay walang init. Salamat sa pag-akit sa kanila dito, Frida. Sabi niya, ang kanyang boses ay mahinahon. Ginawa mo ang aking trabaho para sa akin. Tumingin si Julian kay Mateo, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Kayo's, tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Magkasama kayo. Tumawa si Mateo, ang kanyang tawa ay walang saya. Hinding sabi niya, ang kanyang boses ay mahinahon.
Ginagamit ko lang siya upang makuha ang kalahati mong ebidensya. Ang aking puso ay mabilis na tumibok, ang aking mga kamay ay nanginginig. Ngunit hindi ako kumibo. Ningnan ko si Mateo, ang aking mga mata ay malamig. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, ang aking boses ay malamig. Gumiti si Mateo, ang kanyang mga mata ay kumislap. Ang ibig kong sabihin, Frida, ay ang lahat ng iyong pinaghirapan, ang lahat ng iyong mga ebidensya, ang lahat ng iyong mga dokumento, ay nasa akin na. Sabi niya, ang kanyang boses ay mahinahon. Kalahati upang maging tumpak. Ang aking puso ay mabilis na tumibok, ang aking mga kamay ay nanginginig. Ngunit hindi ako kumibo. Tiningnan ko si Mateo, ang aking mga mata ay malamig. Bakit, tanong ko, ang aking boses ay malamig? Bakit mo ginagawa ito? Tumawa si Mateo, ang kanyang tawa ay walang saya. Dahil kailangan ko ng pera, Frida. Sabi niya, ang kanyang boses ay mahinahon. Kailangan ko ng pera upang iligtas ang aking kapatid. Ang aking puso ay tumigil. Ang aking mga mata ay nakatutok kay Mateo. Ang layong kapatid, tanong ko, ang aking boses ay malamig. Tumango si Mateo, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. Siya ay may cancer, Frida. Sabi niya, ang kanyang boses ay mahinahon. Kailangan niya ng operasyon, kailangan niya ng gamot, kailangan niya ng pera. At ang tanging paraan upang makuha ko ang pera na iyon ay ang pagbebenta ng mga ebidensya na ito. Tumingin si Julian kay Mateo, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Ano ang iyong sinasabing? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Gumiti si Mateo, ang kanyang mga mata ay kumislap. Ang iyong sinasabi ko, Julian, ay mayroon akong isang alok para sa iyo. Sabi niya, ang kanyang boses ay mahinahon. Ibigay mo sa akin ang 30% ng shares ng De La Vega at ibibigay ko sa iyo si Frida. Ang aking puso ay mabilis na tumibok, ang aking mga kamay ay nanginginig. Ngunit hindi ako kumibo. Tiningnan ko si Mateo, ang aking mga mata ay malamig. Go ahead, sabi ko, ang aking boses ay malamig. Ibenta mo ako, ngunit tandaan mo, Mateo, hindi ako natatapos dito. Tumingin si Julian kay Mateo, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Paano ko malalaman na hindi ka magtataksil sa akin? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. Gumiti si Mateo, ang kanyang mga mata ay kumislap. Mayroon akong kalahati ng mga ebidensya. Sabi niya, ang kanyang boses ay mahinahon. Kung ako ay magtataksil sa iyo, sirain ko ang aking sarili. Hindi ako magiging ganoon katanga. Tumango si Julian, ang kanyang mga mata ay puno ng desisyon. Sige, sabi niya, ang kanyang boses ay matatag. May kasunduan tayo. Gumiti si Mateo, ang kanyang mga mata ay kumislap. Magandang decision, pa, sabi niya, ang kanyang boses ay mahinahon. Ngayon, Frida, kailangan kong hilingin sa iyo na sumama sa amin. Ang aking puso ay mabilis na tumibok, ang aking mga kamay ay nanginginig. Ngunit hindi ako kumibo. Tiningnan ko si Mateo, ang aking mga mata ay malamig. Hindi ako sasama, sabi ko, ang aking boses ay malamig. Hindi ako sasama sa mga trader. Tumawa si Mateo, ang kanyang tawa ay walang saya. Wala kang pagpipilian, Frida Char. Sabi niya, ang kanyang boses ay mahinahon. Ikaw ay nag-iisa dito, walang tutulong sa iyo. Gumiti ako, ang aking mga mata ay kumislap. Tingin mo't, sabi ko, ang aking boses ay mahinahon. At sa sandaling iyon, ang mga ilaw ng warehouse ay biglang nagliwanag. Ang mga pinto ay bumukas ng malakas. At ang mga tauhan ng NBI na pinamumunuan ni General Ramon ay pumasok, ang kanilang mga baril ay nakatutok kay Julian at Mateo. Julian De La Vega, Mateo Salazar, sabi ni General Ramon, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Arestado kayo sa kasong pagtataksil sa bayan at pagbebenta ng armas. Ang mukha ni Julian ay namutla, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Pano't bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Paano ninyo nalaman? Tumingin ako kay Julian, ang aking mga mata ay malamig. Akala mo ba hindi ko alam na ito ang iyong plano? Sabi ko, ang aking boses ay mahinahon. Hinintay ko lang na mahuli kayong lahat sa akto. Tumingin si Mateo sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Ikaw, Chan, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Ginamit mo ako. Gumiti ako, ang aking mga mata ay kumislap. Ginamit mo ako, ginamit kita. Sabi ko, ang aking boses ay mahinahon. Tingnan natin kung sino ang mas magaling. At saka ko inilabas ang maliit na recorder mula sa aking jacket. Itinaas ko ito, ang aking mga mata ay nakatutok kay Julian. Alam mo ba kung ano ito? Tanong ko, ang aking boses ay mahinahon. Tumigil si Julian, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa recorder. Ano yan? Tanong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Gumiti ako, ang aking mga mata ay kumislap. Ito ang iyong pag-amin.
Sabi ko ang aking boses ay mahinahon. Ang iyong pag-amin sa pagpatay kay Marco, ang iyong pag-amin sa pagbebenta ng mga armas, ang iyong pag-amin sa lahat ng iyong mga krimen. Ang iyong mukha ni Julian ay namutla, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Hindi bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig, hindi maaari. O Ton, sabi ko ang aking boses ay mahinahon. At habang tayo ay nagsasalita ang pag-amin na ito, ay ipinapalabas ng live sa stockholders meeting ng De La Vega. Nakikita ng lahat ang iyong totoong muka. Tumingin si Julian sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Monster cut, sigaw niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Gumiti ako, ang aking mga mata ay malamig. Hindi ako isang halimaw, Julian ko. Sabi ko ang aking boses ay mahinahon. Ako ay isang ina, isang kapatid, isang sundalo, at ginagawa ko kung ano ang kinakailangan upang protektahan ang aking pamilya. At saka ko narinig ang malakas na sigaw mula sa aking telepono. Ang live feed mula sa stockholders meeting. Ang mukha ni Doña Remedios ay puno ng takot, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Julian, sigaw niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Ano ang iyong ginawa? Tumingin si Julian sa screen, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Nanay, bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Nanay, patawarin mo ako. Ngunit bago pa siya matapos, ang mga tauhan ng NBI ay hinawakan siya, ang kanyang mga kamay ay nilagyan ng posas. Julian de la Vega, may karapatan kang manahimik. Sabi ni General Ramon, ang kanyang boses ay malakas. Anumang sasabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo sa korte. Tiningnan ako ni Julian, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Frida, sigaw niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi mo alam ang totoong dahilan kung bakit ako nagpakasal sa'yo. Ang aking puso ay tumigil. Ang aking mga mata ay nakatutok kay Julian. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, ang aking boses ay malamig. Ngunit bago pa siya sumagot, siya ay dinala na ng mga tauhan ng NBI. Ang kanyang mga sigaw ay nawala sa dilim. Tumingin ako sa screen, ang aking mga mata ay nakatutok sa mukha ni Doña Remedios. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. At saka dahan-dahan ang kanyang mga tuhod ay yumuko, ang kanyang katawan ay bumagsak sa sahig. Hindi bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi maaari, hindi maaari. Ang aking puso ay mabilis na tumibok, ang aking mga kamay ay nanginginig. Ngunit hindi ako kumibo. Tiningnan ko ang screen, ang aking mga mata ay malamig. Tapos na, bulong ko, ang aking boses ay mahinahon. Tapos na ang lahat. Ngunit sa likod ng aking isipan, ang mga salita ni Julian ay umaalingaw-ngaw. Hindi mo alam ang totoong dahilan kung bakit ako nagpakasal sa'yo. Ano ang ibig niyang sabihin? Ano ang totoong dahilan? Ang aking puso ay mabilis na tumibok, ang aking mga kamay ay nanginginig. Ngunit hindi ako kumibo. Tiningnan ko ang abot tanaw, ang aking mga mata ay puno ng mga tanong. At sa sandaling iyon, alam ko na ang laban ay hindi pa tapos. May isa pang lihim na nakatago. May isa pang katotohanan na hindi pa nabubunyag. At ako ay handa na upang hanapin ito. Ang imaga dingding ng kulungan ay kulay abo malamig at tila humihinga ng kawalan ng pag-asa. Umupo ako sa harap ng salamin na naghihiwalay sa amin, at sa kabilang side ay si Julian, payat maputla. Ang kanyang mga mata ay malalim na nakaumbok. Hindi na siya ang gwapo at confident na tagapagmana ng De La Vega. Ngayon, isa na lamang siyang anino ng kanyang dating pagkatao. Hindi siya nagsalita kaagad. Tiningnan niya ako na parang hinahanap ang mga salita sa mukha ko. At nang magsalita siya, ang kanyang boses ay paos halos bulong. Alam mo ba kung bakit kita pinakasalan? Nanatili akong tahimik. Ang aking mga kamay ay nakapatong sa mesa, ang mga daliri ay hindi gumagalaw. Hindi dahil sa utos ng nanay ko, sabi niya, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa akin, dahil mahal kita. Ang mga salitang iyon ay dapat sanang nagdulot ng sakit. Ngunit ang totoo, wala akong naramdaman, walang kirot, walang galit, walang kahit anong pagnanais na maniwala. Minahal kita mula sa unang pagkakataon na nakita kita. Patuloy niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Sa isang military event, naka-uniform ka, nakatayo ka sa gitna ng mga opisyal at ikaw ang pinakamaliwanag na liwanag sa silid. Naalala ko ang gabing yon, ang event sa Camp Aguinaldo. Pumasok ako upang makipagkita kay General Ramon at may isang lalaking nakatingin sa akin mula sa kabilang dulo ng hall. Hindi ko siya pinansin noon, pero alam ng nanay ko kung sino ka. Sabi ni Julian, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Alam niya ang tungkol sa iyong misyon. Alam niya ang tungkol kay Marco. Ang panggalan ng aking kapatid ay tumusok sa akin. Ang aking mga daliri ay kumuyom sa ilalim ng mesa.
Kaya sinabi niya sa akin na pakasalan ka, bulong niya. Hindi dahil gusto niya ako na maging masaya, kundi upang kontrolin ka, upang bantayan ka, upang matiyak na hindi mo matutuklasan ang katotohanan. Pero natuklasan ko pa rin, sabi ko ang aking boses ay mahinahon. Gumiti siya ng mapait. Oo, natuklasan mo, at sa tuwing natutuklasan mo ang isang bagay lalo kang nagiging mapanganib. Kaya ginawa namin ang lahat upang pigilan ka. Ang christening, ang pag-alis kay Sofia, ang pag-akusa sa iyo ng pangangalunya. Ang ikanyang mga mata ay napuno ng luha. Mahal kita, Frida, ngunit mahina ako. Hindi ko kayang lumaban sa nanay ko. Tiningnan ko siya, ang aking mga mata ay malamig. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit sa lahat, Julian? Hindi ang pagtataksil. Hindi ang kasinungalingan. Ang pinakamasakit ay ang malaman na pinili mong maging mahina, na may pagmamahal ka ngunit hindi mo ito ipinaglaban. Ang kanyang mga luha ay bumagsak. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang umiyak hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagsisisi. Patawarin mo ako, Frida. Tumayo ako, ang aking mga kamay ay nakapatong sa mesa. Tiningnan ko siya sa huling pagkakataon. Hindi kita mapapatawad, sabi ko, ang aking boses ay mahinahon. Ngunit hindi na rin kita kayang kamuhian. Hayaan mo na lang akong magpatuloy. Lumingon ako at naglakad palayo. Hindi ako nagsalita, hindi ako lumingon. Ang mga hakbang ko ay matatag, ang aking puso ay tahimik. Sa labas ng kulungan ang araw ay sumisikat. Ang hangin ay malamig at ang mga tao ay nagmamadali sa kanilang mga araw. Ngunit ako ay nakatayo pa rin, ang aking mga mata ay nakatutok sa abot-tanaw. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Ang tanging alam ko ay ang laban ay hindi pa tapos. 2 linggo ang lumipas bago ko nakita ang balita. Si Doña Remedios ay inilipat sa isang mental health facility sa labas ng Maynila. Ang kanyang mga tauhan ay nagulat na siya ay paulit-ulit na bumubulong ng mga salitang walang kahulugan. Ang korona? Nasaan ang korona ng De La Vega? Ang kanyang mga mata ay walang laman. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang babaeng minsan ay nag-utos ng buong imperyo ay isa ng multo ng kanyang sarili. Si Celeste ay nilitis at hinatulan ng 5 taon para sa pagbabanta ng mga saksi. Ang kanyang mga luha sa harap ng camera ay hindi na nakatulong. Ang kanyang mga ngiti ay hindi na nakapagligtas sa kanya. Si Aling Charing ay napilitang humingi ng tawad ng pampubliko. Nakatayo siya sa harap ng mga kamera, ang kanyang muka ay pula, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ako po ay humihingi ng tawad kay Frida, sabi niya, ang kanyang boses ay basag. Ako po ay nagkamali, ako po ay nagpalaganap ng mga kasinungalingan. Ngunit ang mga kasinungalingan ay hindi na maibabalik. Ang mga sugat ay hindi na maaaring burahin. Isang hapon tumayo ako sa harap ng malaking gate ng De La Vega Mansion. Ang dating marangyang tahanan ay tila isang malungkot na shell, ang mga bintana ay madilim, ang mga hardin ay ligaw, ang mga tao ay wala na. Ngunit bago ako makakilos, isang maliit na figura ang sumugod mula sa loob. Mommy! Ang boses ni Sofia ay pumuno sa hangin. Ang kanyang mga braso ay nakabuka, ang kanyang mga mata ay kumikinang. Mommy, sabi ko sa'yo, darating ka. Yumuko ako at sinalo siya, ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa tuwa. Ang kanyang mga babisig ay nakapulupot sa aking leg, ang kanyang mga pisngi ay basa ng luha. Hindi na kita iwan, anak, bulong ko, ang aking boses ay nanginginig. Pangako. At sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng mga buwan, pinayagan ko ang aking sarili na umiyak. Hindi dahil sa sakit, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa kaluwagan. Ngunit habang kami ay naglalakad palayo sa dinastiyang iyon, may napansin akong sobre na naiwan sa harap ng gate. Walang pangalan, walang selyo. Tanging ang aking pangalan ang nakasulat sa kamay. Binuksan ko ito, ang aking mga daliri ay nanginginig. Sa loob ay isang lumang litrato, 2 lalaki na nakatayo sa tabi ng isa't isa, parehong nakangiti. Ang isa ay ang ama ni Julian, ang isa ay ang ama ni Mateo. Sa likod ng litrato may nakasulat na mga salita na nagpapahinto sa aking puso. Ang katotohanan ay hindi pa tapos. Tiningnan ko ang litrato, ang aking mga mata ay naghahanap ng mga sagot. Ang aking puso ay mabilis na tumibok, ang aking mga kamay ay nanginginig. Ngunit sa tabi ko hinawakan ni Sofia ang aking kamay. Mommy, ano ang problema? Gumiti ako, ang aking mga mata ay nakatago sa kanya. Wala, anak, umuwi na tayo. Ngunit sa aking isipan ang mga salita ay umaalingaw-ngaw. Ang katotohanan ay hindi pa tapos. At alam kong may isa pang laban na naghihintay. Ang umaga ay tahimik. Ang tanging ingay ay ang mahinang paghampas ng alon sa dalampasigan
at ang pag-awit ng mga ibon sa malapit na puno ng niyog. Binuksan ko ang pinto ng aking maliit na coffee shop, ang pamilyar na amoy ng kape, at sariwang tinapay ay sumalubong sa akin. Karangalan, iyon ang pangalan na aking pinili. Hindi para ipagmalaki ang aking sarili, kundi para ipaalala sa akin at sa sinumang papasok dito na ang tunay na karangalan ay hindi nasusukat sa apelido o kayamanan. Ito ay nasusukat sa kung paano ka bumabangon pagkatapos mong matumba. Mommy, mom, mommy. Ang boses ni Sofia ay pumuno sa maliit na espasyo. Nakaupo siya sa kanyang maliit na upuan, sa tabi ng counter ang kanyang mga kamay, ay may hawak na Crayola ang kanyang mga mata, ay kumikinang sa excitement. Tingnan mo, mommy, bahay-bahay natin. Tiningnan ko ang kanyang drawing, isang maliit na bahay isang araw, at dalawang figura na magkahawak ang kamay. Ang isa ay may mahabang buhok, ang isa ay maliit. Yamba tayo, anak. Tumango siya, ang kanyang ngiti ay malapad. O, ikaw at ako, sabay tayo palagi. Naramdaman ko ang pag-init ng aking dibdib. Ang mga salitang iyon simple walang mali siya, ay mas mabigat pa sa anumang medalya na aking natanggap. O anak, sabay tayo palagi? Ang pinto ay bumukas at ang mga unang customer ay pumasok si Mang Bon, isang matandang mangingisda, at si Aling Nena ang guro sa baryo. Frida, ang banggo ng kape mo, sigaw ni Mang Bon, ang kanyang mga ngipin ay nakalabas sa ngiti. Ang sarap ng simula ng araw dahil sa'yo. Cape po, Mang Bon, yung usual. O anak, black walang askal. Tulad ng buhay mapait pero nakakapagpatibay. Napangiti ako habang inihahanda ko ang kanyang kape. 3 buwan na akong nandito at ang mga taong ito, mga simpleng tao na walang alam sa aking nakaraan, ay tinanggap ako ng buong puso. Hindi nila alam na ako ay isang dating trungta ng NBI. Hindi nila alam na ako ay minsang naging bahagi ng isang marangyang dinastiya. Para sa kanila, ako ay si Frida, ang may-ari ng maliit na coffee shop na laging nakangiti, na laging handang makinig. At iyon ay sapat na. Frida, may naghahanap sa'yo, sabi ni Aling Nena, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa labas ng bintana. Lumingon ako. Isang itim na sasakyan ang nakapark sa harap. Ang pinto ay bumukas at isang familiar na figura ang lumabas. General Ramon Santos. Tumayo ako ng tuwid, ang aking mga balikat ay bahagyang nagigting. Ang aking mga kamay ay automatikong napunta sa gilid, ang dating disiplina ng sundalo ay hindi nawala. Frida, yang kanyang boses ay mababa, ang kanyang mga mata ay mainit. Ang ganda ng lugar mo. Sir, ang aking boses ay bahagyang nanginginig. Ano po ang ginagawa ninyo dito? Para bang hindi kita pwedeng bisitahin? Gumiti siya, isang bihirang tanawin mula sa isang taong kilala sa kanyang pagiging seryoso. May dala akong bagay para sa'yo at para sa anak mo. Umupo siya sa isang mesa, sa tabi ng bintana, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa karagatan. Umupo ako sa harap niya, ang aking mga kamay ay nakakuyom sa aking kandungan. Frida, alam kong hindi mo na gustong bumalik sa mundo ng mga baril at mga misyon. Simula niya, ang kanyang boses ay mahinahon. Ngunit may isang bagay akong kailangang ibigay sa'yo, personal. Inilabas niya ang isang kahon mula sa kanyang bag, isang lumang kahon na gawa sa kahoy, ang mga gilid ay pudpud na. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob ay isang medalya. Ang ginto ay kumikinang sa liwanag ng umaga. Ang pangalan ay nakaukit sa ibaba. LT Marcos Santos. Naramdaman ko ang pagkipot ng aking lalamunan. Ang aking mga mata ay nagsimulang uminit. Natapos na ang investigasyon, ta. Sabi ni General Ramon, ang kanyang boses ay seryoso. Ang pangalan ng kapatid mo ay nalinis na. Ang kanyang pagkamatay ay kinilala bilang isang pagtataksil na pinamunuan ng mga taong De La Vega. Siya ay binigyan ng posthumous promotion at ito, ang medalya ng karangalan, ay iginawad sa kanya. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang hinawakan ko ang kahon. Ang medalya ay malamig sa aking mga daliri, ngunit ang bigat nito ay napakalaki. Sir, ang aking boses ay basag. Salamat, karapat-dapat siya dito. Hindi lang ito ang dahilan ng pagpunta ko. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay tiningnan ako ng diretso. May alok ako sa iyo, Frida. Hindi bilang isang mission kundi bilang isang pagkakataon. Ang NBI ay naghahanap ng mga tagapagsanay para sa mga bagong recruit. Mga taong may karanasan sa field. Mga taong katulad mo. Tumigil siya, ang kanyang mga mata ay nagsusuri sa aking reaction. Hindi ko sinasabing kailangan mong bumalik. Ngunit kung nais mong gamitin ang iyong mga kakayahan sa iyong sariling paraan, sa iyong sariling oras, ang pinto ay bukas. Tiningnan ko ang medalya sa aking mga kamay. Tiningnan ko si Sofia na abala sa kanyang pagguhit, ang kanyang dila ay nakalabas sa konsentrasyon. Sir, nasabi ko, ang aking boses ay mahinahon.
Hindi ko pa alam kung ano ang gusto kong gawin sa susunod. Ngunit alam ko na hindi ko nais na bumalik sa buhay na iyon, ang buhay ng mga anino at mga kasinungalingan. Hindi ngayon, hindi habang kailangan ako ng anak ko. Tumango siya, ang kanyang mga mata ay walang pagkabigo. Naiintindihan ko, Frida, at iginagalang ko iyon, ngunit ang alok ay nakatayo, palagi. Tumayo siya, ang kanyang kamay ay umabot upang pisilin ang aking balikat. Ang kapatid mo ay isang bayani. At ikaw, Frida, ikaw ay isang bayani rin. Hindi dahil sa mga laban na iyong napanalunan, kundi dahil sa mga laban na iyong piniling ipaglaban. Bago siya umalis, lumingon siya at tumingin kay Sofia. Para sa anak mo, sabi niya, ang kanyang boses ay malambot. Sana ay lumaki siyang alam na ang kanyang ina ay isa sa mga pinakamatapang na taong nakilala ko. Nang mawala ang kanyang sasakyan sa kanto, tumayo ako ng matagal sa harap ng pinto. Ang medalya ay nasa aking mga kamay, ang malamig na metal ay tila mainit sa aking balat. Mommy, lumingon ako. Si Sofia ay nakatayo sa tabi ko, ang kanyang maliit na kamay ay humihila sa aking damit. Sinoto, itinuro niya ang medalya. Umupo ako, ang aking mga mata ay nasa kanya. Binuksan ko ang kahon at inilabas ang medalya, ipinakita ito sa kanya. Ito ang tito mo, anak, ang kapatid ni Mommy. Ang pangalan niya ay Marco. Tito Marco, ulit niya, ang kanyang mga mata ay malaki. Nasaan siya? Naramdaman ko ang pagkipot ng aking lalamunan. Ngunit ngumiti ako, isang ngiti na hindi sa pilitan. Wala na siya, anak. Ngunit siya ay isang bayani. Ipinaglaban niya ang kanyang bansa. Ipinaglaban niya ang katotohanan. Bayani, ulit ni Sofia, ang kanyang ulo ay nakatagilid. Tulad mo ba, Mommy? Ang tanong ay tumama sa akin ng malalim. Ang aking mga mata ay nagsimulang uminit, ngunit hindi ko pinayagan ang mga luha na bumagsak. Hindi, anak, sabi ko, ang aking boses ay mahinahon. Mas bayani siya kaysa sa akin. Siya ay nagbigay ng lahat, ang kanyang buhay para sa mga taong hindi niya kilala. Para sa isang bayang hindi niya nakilala ang karamihan. Umupo si Sofia sa aking kandungan, ang kanyang maliit na kamay ay humahawak sa medalya. Mommy, dadalhin natin siya sa bahay. Ngumiti ako. O anak, ilalagay natin siya sa isang lugar na espesyal. Isang lugar kung saan makikita natin siya araw-araw. Tumayo ako, dinala si Sofia sa loob ng coffee shop. Sa likod ng counter may isang maliit na shelf, doon ko inilagay ang mga bagay na mahalaga sa akin. Hindi marami. Isang lumang larawan ni Marco. Ang singsing na dati kong suot, hindi ang kasal kundi ang singsing ng aking ina. At ngayon ang medalya. Maingat kong inilagay ang medalya sa tabi ng larawan ni Marco. Ang ginto ay kumikinang sa liwanag na pumapasok sa bintana. Tito Marco, bulong ni Sofia, ang kanyang maliit na daliri ay humihipo sa larawan. Ang galing mo. Naramdaman ko ang pag-agos ng emotion sa aking dibdib. Ngunit bago ako makapagsalita, ang pinto ay bumukas muli. Frida, nandito ka na ba? Si Aling Rosa, ang may-ari ng tindahan sa tabi, ay pumasok na may dalang basket ng mga gulay. Nag-iwan ka na naman ng bayad sa harap ng tindahan ko. Sabi ko sa'yo, libre na iyon para sa'yo. Napiling ako, ang aking mga mata ay bumabalik sa medalya sa loob ng isang segundo bago ako ngumiti kay Aling Rosa. Aling Rosa, hindi ko matatanggap yan ng libre. Kailangan ninyong kumita. Ano ang gagawin ko sa mga gulay na ito? Wala nang kakain sa bahay, ang mga anak ko ay nasa Maynila na. Ikaw at si Sofia ang aming pamilya dito. Napatingin ako kay Sofia na abala na naman sa kanyang pagguhit. Ang kanyang maliit na mundo ay puno ng kulay at ngiti. Mommy, tingnan mo, ginuhit ko si Tito Marco. Tiningnan ko ang kanyang drawing, isang lalaki na may ngiti, may hawak na bandila. Sa itaas ay may nakasulat na bayani sa kanyang sulat kamay. Kanyang ba siya, Mommy? Napahinto ako. Ang larawan ni Marco sa aking isipan, ang kanyang ngiti, ang kanyang mga mata, na laging may liwanag, ang kanyang mga kamay, na laging handang tumulong. O anak, bulong ko, ang aking boses ay nanginginig. Ganyan siya. Ang umaga ay lumipas ng tahimik. Ang mga customer ay dumating at umalis, mga mangingisda, mga guro, mga bata na bumibili ng tinapay. Ang aking mga kamay ay abala sa paggawa ng kape, ang aking isipan ay tahimik. Sa hapon ng ang coffee shop ay walang laman, umupo ako sa tabi ng bintana. Ang karagatan ay kumikislap sa ilalim ng araw. Ang mga alon ay sumasayaw sa isang ritmo na walang hanggan. Hawakan ko ang tasa ng kape sa aking mga kamay, ang init ay kumakalat sa aking mga daliri. Frida, sabi ko sa aking sarili, nagawa mo na. Hindi ko alam kung ito ay isang pahayag o isang tanong. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang kapayapaan, hindi ang kapayapaan ng katahimikan, kundi ang kapayapaan ng pagtanggap.
Mommy, lumingon ako. Si Sofia ay nakatayo sa tabi ko, ang kanyang mga mata ay inaantok. Pagod na ako, Mommy. Gumiti ako, inilapag ang tasa at binuhat siya. Ang kanyang maliit na katawan ay mainit sa aking mga bisig, ang kanyang ulo ay nakapatong sa aking balikat. Matulog ka na, anak, nandito lang ako. Mommy, bulong niya, ang kanyang mga mata ay nakapikit. Mahal kita. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Ngunit hindi ko pinayagan ang mga luha na bumagsak. Mahal din kita, anak, higit sa lahat. Dinala ko siya sa maliit na kwarto sa likod ng coffee shop. Inilapag ko siya sa kama, tinakpan ng kumot. Ang kanyang paghinga ay naging mabagal at pantay. Tumayo ako sa tabi ng pinto, pinapanood siya. Ang kanyang mukha ay payapa, isang mukha na hindi pa alam ang mga sakit ng mundo. Isang mukha na nais kong protektahan mula sa lahat ng kasamaan. Lumapit ako sa shelf, ang aking mga mata ay nakatutok sa medalya ni Marco. Ang ginto ay kumikinang sa liwanag ng hapon. Marco, bulong ko, ang aking boses ay pause. Nagawa ko na, nalinis ko na ang iyong pangalan. Nabigyan na kita ng hustisya. Tumigil ako, ang aking mga daliri ay humihipo sa malamig na metal. Ngunit alam mo ba, hindi ito ang pinakamahalagang bagay na nagawa ko. Ang pinakamahalagang bagay ay ito, ang mabuhay, ang magpatuloy, ang maging isang ina para sa anak ko. Ang hangin ay pumasok mula sa bintana, dala ang amoy ng dagat. Ang mga alon ay patuloy na humahampas sa dalampasigan, isang walang hanggang ritmo. Tumingin ako kay Sofia, natutulog ng mapayapa. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa kanyang pisngi, ang kanyang mga labi ay bahagyang nakangiti. Ang karangalan ay hindi nasusukat sa pangalan na dala mo. Bulong ko, ang aking boses ay halos hindi marinig, kundi sa mga pagsubok na iyong nalampasan at sa mga taong handa kang ipaglaban. Ang araw ay lumubog sa abot tanaw, ang langit ay nagbago mula sa asul tungo sa orange at pink. Ang mga ilaw ng coffee shop ay kumikislap, ang maliit na espasyo ay puno ng init. Umupo ako sa tabi ng bintana, ang aking tasa ng kape ay nasa aking mga kamay. Ang aking mga mata ay nakatutok sa karagatan, ang aking isipan ay tahimik. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin bukas. Hindi ko alam kung may isa pang laban na darating, ang sobre na walang pangalan, ang litrato ng mga ama ni na Julian at Mateo, ang mga salitang, ang katotohanan ay hindi pa tapos. Ngunit sa gabing ito, sa maliit na coffee shop na ito sa tabi ng dagat kasama ang aking anak na natutulog sa susunod na kwarto, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Ang ipakiramdam na ito ay tama. Ang ipakiramdam na ito ay akin. Karangalan, bulong ko, ang salita ay parang isang panalangin. Hindi ito isang lugar, hindi ito isang titulo. Ito ay isang pagpili, ang pagpili na maging matapat sa iyong sarili kahit na ang mundo ay nagsasabi sa iyo na sumuko. Ang mag-aalon ay patuloy na humahampas. Ang mga bituin ay nagsimulang lumitaw sa langit. At sa maliit na coffee shop na may pangalang Karangalan, isang babae at ang kanyang anak ay natagpuan ang kanilang tahanan. Hindi sa isang mansion, hindi sa isang imperyo, ngunit sa isang lugar kung saan ang katotohanan ay nananatili, kung saan ang pag-ibig ay lumalaki, kung saan ang bawat umaga ay isang bagong simula. Sa likod ko narinig ko ang mahinang tawa ni Sofia, isang tawa sa kanyang panaginip. Ang tunog ay pumuno sa aking puso ng isang init na hindi ko kayang ilarawan. Gumiti ako, ang aking mga mata ay nakatutok sa abot tanaw. Bukas, anak, bulong ko. Magkakaroon tayo ng isa pang araw, at isa pa, at isa pa. At sa bawat araw ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng mabuhay ng may dangal. Ang hangin ay humihip, dala ang amoy ng asin at pag-asa. Ang mga alon ay patuloy na humahampas, isang walang hanggang ritmo ng buhay. At sa kauna-unahang pagkakataon sa aking buhay, hindi ako natatakot sa hinaharap. Handa na ako. Ang mag-aalon ay patuloy na humahampas sa dalampasigan, dala ang kumpletong katahimikan ng gabing iyon. Hindi na ako natatakot. Handa na ako. Magamahal kong tagapakinig. Narating na natin ang pinakahuling himpilan ng paglalakbay ni Frida. Salamat sa inyong pagtitiyaga na samahan siya at samahan ako sa bawat pagsubok na kanyang hinarap. Mula sa mapait na araw ng binyag na iyon, hanggang sa nagbabagang tagpo sa Subic, hanggang sa payapang coffee shop na ito na tinatawag na Karangalan. Habang isinusulat ko ang mga huling pahinang ito, hindi ko maiwasang balikan ang tagpong iyon sa mansyon, ang araw na itinapon sa kanya ang isang pirasong papel na may tatak ng diborsyo habang hawak-hawak ng kanyang biyenan ang kanyang anak. Bilang isang manunulat, nanginginig ang aking mga kamay sa tuwing inilalarawan ko ang eksenang iyon. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sakit na aking nadama para sa isang babaeng hindi ko pa nakikilala sa totoong buhay, ngunit tila kasing totoo ng sarili kong kapatid.
Ngunit sa pagtatapos ng kwentong ito, may isang bagay akong napagtanto na nais kong ibahagi sa inyo. Isang bagay na natutunan ko mula sa paraan, yung paghawak ni Frida sa kanyang tasa ng kape sa tuwing may kausap siyang kakampi o kaaway. Tandang-tanda ko ang detalyeng iyon, ang kanyang mga kamay dating humawak ng baril ngayon ay humahawak ng tasa ng kape. Hindi ito pagpapakumbaba. Ito ay pagpipilian. At dito nakasalalay ang aral na nais kong iwan sa inyo. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming laban ang iyong napanalunan, kundi sa kung gaano kakatatag na tumayo sa kabila ng paulit-ulit na pagkabigo. Si Frida ay hindi nanalo dahil siya ang pinakamalakas o pinakamatalino sa silid. Nanalo siya dahil tumanggi siyang manatili sa isang laban na hindi niya pinili. Tumanggi siyang maging biktima ng isang larong hindi niya nilikha. At higit sa lahat, natutunan niyang kilalanin ang mga taong nagpapanggap na kakampi ang mga Mateo sa ating buhay na ngumingiti habang naghahanda ng saksak. Ang aral na ito ay para sa ating lahat. Hindi lahat ng ngiti ay taos puso, hindi lahat ng tulong ay walang kondisyon, at hindi lahat ng tahimik na tubig ay walang ipinagtatagong agos sa ilalim. Kaya't ngayong gabi, habang tinatapos natin ang kwentong ito, nais kong itanong sa inyo, ano ang gagawin ninyo kung kayo ang nasa posisyon ni Frida? Kung kayo ay itinapon sa labas ng inyong sariling tahanan, pinagbintangan ng mga kasalanang hindi ninyo ginawa, at iniwan na mag-isa laban sa isang buong angkan, susuko ba kayo? O hahanapin ninyo ang inyong sariling karangalan? Hindi bilang isang lugar, kundi bilang isang paninindigan. Kung kayo man ay nakikinig habang nagmamaneho pa uwi mula sa trabaho o nagpapahinga sa inyong kama matapos ang mahabang araw, o kaya'y nagluluto sa kusina habang iniisip ang inyong sariling mga laban, nais kong malaman ninyo na ang inyong mga kwento ay mahalaga rin. May mga taong handang makinig sa inyo dito. Kaya't huwag mahiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Sabihin ninyo sa akin, ano ang inyong naramdaman sa naging desisyon ni Frida? Natalikuran ang alok na bumalik sa NBI? Naintindihan ba ninyo ang kanyang pagpili na manatili sa tabi ng dagat? Or sa tingin ninyo ay dapat niyang tinanggap ang tungkulin? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin, at kung naantig kayo sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-like at i-share sa inyong mga kaibigan na maaaring nangangailangan din ng ganitong inspirasyon. Sana ay dalhin ninyo sa inyong pagtulog ang kapayapaang natagpuan ni Frida. Sana ay maging matapang kayo sa pagharap sa inyong sariling mga unos at matalino sa pagpili ng inyong mga laban. Sapagkat sa huli ang karangalan ay hindi ipinagkakaloob, ito ay pinipili araw-araw sa bawat maliit na desisyon na ating ginagawa. Ang karangalan ng Bay. Ang kwentong ito ay isinulat na hango sa mga totoong pangyayari sa buhay ng ilang individual. Iniaalay sa lahat ng mga nakaranas ng katulad na pagsubok, naway magsilbi itong inspirasyon upang patuloy na lumaban at hanapin ang kanilang sariling kaligayahan. Paalala, ang lahat ng mga tauhan at pangyayari sa kwentong ito ay katang-isip lamang at hindi naglalayong manghusga o mang-atake ninuman. Ang kwento ay nilikha para sa layuning pangaliw at pagpapalaganap ng positibong mensahe. Ang produktong ito ay natatanggi at dumaan sa masusing pag-edit at pagsusuri. Ang karapatang-ari nito ay pagmamay-ari ng channel na ito. Mangyaring huwag i-re-upload o kopyahin ng walang pahintulot.